Ang balot ay isa sa mga paboritong pagkain natin mga Pilipino, lalo na kapag medyo may kalakihan ng sisiw. Isa rin ito sa pampatanggal pagod natin kapag galing sa trabaho at pampatibay ng tuhod kung ang mga matatanda ang tatanungin. Ngunit papaano kung ang paborito mong balot ay ang laman ng sisiw ay hindi basta sisiw lang, kundi sisiw ng anak ng kadiliman o aswang? Kakain ka pa ba? Pinagpalang araw ka, Banong. Ako ay tubong Negros, ngunit hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar o pinangyarihan para na rin sa proteksyon sa pribadong pamumuhay ng mga nananahan sa lugar na ito. At ang lahat ng tauhang aking mababanggit ay itatago ko na rin sa mga tunay nilang pagkakakilanlan para mapangalagaan ang kanilang pribadong buhay. Takot akong mahusgahan ka, Banong, kaya madalang kong ibahagi ang karanasang ito. Ngunit ngayon ay handa na akong ibahagi ito ng walang takot. Maaring ito'y katang isip ko lang o maaring totoo. Depende na lang sa paniniwala ninyo. Itago nyo na lamang ako, Kabanong, sa pangalang Arvin. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin nyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Balot! Balot! Balot kayo dyan, balot! Maririnig naming sigaw ng isang magbabalot nang palabas na kami sa factory na aming pinapasukan ni Ewok. 7:00 na kami natapos, Kabanong, sa mga pinagbababalot naming asukal dahil maaga itong ipapadala sa Bacolod kinabukasan. Nagtatrabaho ako sa isang malaking pagawaan ng asukal. Kilala kasi ang aming lugar sa pinakamalawak na taniman ng sugarcane o tubo na naging dahilan para maging maunlad ang Negros. Tasyo! Hoy, Tasyo! Pabili ng balot! Suki na namin si Tasyo. Masarap kasi ang paninda nitong balot. Lalo na't mainit pa at bagong-bago talaga. Napapakamot pa ng batok ang binata nang sabihin ni Ewok na kabata-bata pa niya'y nabibingin na ito. Ang tagal kasi siyang narinig ni Tasyo. Gawa ng abala siya kakasigaw ng tinitinda niyang balot. Napakamot na lang ang binata ng kanyang batok na walang kati. Pabili nga ako ng 10, Tasyo. 10? Mukhang matinding laban ang sasagupain mo, ha? Hindi kaya tumaas ang dugo mo niyan? Tulig, siyempre uuwian ko rin yung pamilya ko. At isa pa sa mahilig sa balot si tatay. At siya ang nagkuto sa akin ito. Mukhang siya pa nga yatang may matinding laban na kakaharapin eh. Nagtawa na naman kaming dalawa sa sinabi niya. Maya-maya'y naglabasan na rin ang iba naming mga kasamahan na nakasama naming mag-overtime. Makikita sa mukha nila ang pagod sa buong araw ng pagbabalot ng mga asukal. Halos wala na rin kaming pahinga kanina dahil kailangan naming habulin ang oras. Lumapit na rin sila sa amin at bumili na rin ng balot. Tuwang-tuwa naman si Tasyo dahil marami ang bumili sa kanya. Oh, bili na kayo, dali. Masarap tong balot ni Tasyo. Maalat-alat. Natatawa niyang saad sa mga kasamahan ko na ikinatawan na rin namin. Napapakamot lang ang kawawang si Tasyo dahil sa ibang kahulugan niyang naiisip sa sinabi ni Ewok. Utak mo lang madumi, Tas. Utak talaga nito, oh. Ano, wala ba akong discount dyan? Uy, halika na nga. Dudugasan mo pa yung tao eh.
Nagbabanat na nga ng buto yan sa pagtitinda ng balot. Sinusubukan ko lang naman kung talagang magbibigay ng discount eh. You already know that balut is my favorite, right? Napatingin naman ako kabanong sa kaibigan ko nang nag-English ito. Hindi ko alam kung tama ba yung pinagsasasabi niya o hindi. Wala akong tinapos kabanong dahil sa panahon noon talagang mahirap hanapin ang pera. Kapag magaling kang magsalita ng English noon ay talagang masasabing napakagaling mo na talaga. Elementary lang ang tinapos ko kabanong, kung saan Espanyol ang pangunahing lengguwahe na itinuturo sa paaralan. Madalang lang noon ang English, kaya hindi ko ito masyadong natutunan. Masasabi ko nga kabanong na napakapalad ng mga estudyante ngayon, kung saan ay may kakayahan na silang isatinig anuman ang kanilang isipin, sapagkat binigyan na sila ng kakayahan para sa bagay na yon. Ngunit parang naaabuso rin ng iba ang kalayaang yon. Hindi na nagagamit sa tama. Galing ah. Papalakpak na ba ako? Well, it's up to you, my boy. Tigilan mo na nga ako kaka-English mo. Baka Espanyolin kita eh. Abay, eto naman hindi na mabiro. Tara na nga. Natatawa niya akong inakbayan at nagpatuloy kami sa paglalakad. Isang puro kabanong ang pagitan namin ni Iwok. Kaya mag-isa ko na lang na binabaybay ang daan pa uwi sa amin. Sa panahon noon, hindi pa uso ang flashlight. Tanging gasera pa noon ang ginagamit naming ilaw sa madilim naming daraanan. Tahimik ang paligid. Wala pang buwan sa gabing yon. Puro mga tanim na tubo ang nadaraanan ko. Hindi naman ako natatakot noon kabanong. Hindi rin kasi ako matatakoting tao. Isa pa, hindi naman ako naniniwala sa mga kababalaghan. May naririnig akong mga kwento tungkol sa mga aswang, mga engkanto o mga maligno. Ngunit para sa akin ay kwentong bayan lamang yon na ginawa ng mga matatandang may malilikot na imahinasyon. Mga kwentong bayan kasi ang pinaka-epektibong panakot sa mga kabataan noon para matulog sa tanghali. At isa ko sa mga kabataang naranasan yon. Ako kasi kabanong ang tipo ng tao na di agad naniniwala sa mga bagay na di ko pa naman nakikita. Kailangan ko munang makita bago ko maniwala. Maniniwala lamang ako kapag nakita ko na. Palaging nang sinasabi sa akin ni Iwok na baka subukin ako ng tadhana at baka di ko kayanin. Ang madalas ko lang nasagot sa kanya kabanong na baka hamunin ko pa ng suntukan ng mga yon kapag nakita ko. Habang naglalakad ako'y pakanta-kanta pa ako. Bitbit ang aking balot at gasera ay binaybay ko ang kalahating metrong kalsada. Bigla akong napahinto kabanong nang may maramdaman akong kumikilos sa may tubuhan. Naganda naman ako dahil baka mga magnanakaw to ng tubo. Uso kasi ang mga nakawa ng tubo sa asyenda, lalo na kapag panahon talaga ng taghirap. Binala kong lapitan ng sino mang magnanakaw nang may marinig akong animoy alulong. Napatras ako bahagya kabanong sa iisiping baka ito na ang mga sinasabi nilang aswang. Napatras ako bahagya kabanong nang kakaiba na talaga ang aking naririnig. Habang patagal ng patagal ay palakas ng palakas ang mga alulong. Pinakinggan ko pang mabuti ang mga narinig ko. Medyo kakaiba kasi. Naisip ko pa kabanong na bakit parang kakaiba ang alulong na naririnig ko. Hindi yata ito alulong ng aswang kundi isang ungol. Nanguha ko ng mga putol na sanga. Pinalo-palo ko pa sa hangin kung gaano kalakas ang tunog. Nang masiguro kong malakas, ibig sabihin ay matigas ang sanga na nakuha ko. Pumasok ako sa tubuhan. Dahan-dahan pa ako kabanong at nang malapit na ako sa kinaroroonan ng ungol ay nanlaki ang mga mata ko. Hindi pala aswang kabanong kundi mga taong nag-aaswangan. Mga linti kayo! Wala ba kayong mga delikadesa sa mga balat ninyo? Hindi na kayo nahiya? Saad ko at walang habas ko silang pinagpapapalo. Nagsisisigaw ang lalaki kabanong dahil sa hapdi ng kanyang puwet. Buong lakas ko siyang hinataw. Kaya ramdam niya ang hapdi at kirot sa tuwing dumadapo sa kanyang balatang sanga. Ngunit kabanong,
Yung hapdi ng puwet niya sa pagkakapalo ko ay baliwala sa hapdi, kirot at sakit ng puso ko nang makita ko kung sino ang babaeng kanyang kaniig. Nabitiwan ko ang sanga habang awang ang aking bibig na nakatingin sa babaeng nakahubad sa aking harapan. Sa tagal ng pagkakatitig ko sa kanya, Kabanong, ay di ko na namamalayang tumutulo na pala ang aking luha. Balak niya akong lapitan at sinabing siya ay magpapaliwanag, ngunit umatras ako. Sa isip ko'y anong paliwanag pa ang kanyang sasabihin, kung kitang-kita ko naman ang kanyang kataksilan. Opo, Kabanong, ang babaeng nasa aking harapan ay walang iba kundi ang aking asawa na papangalanan ko na lamang na si Thelma. Hindi ko lubos akalain na magagawa niya sa akin ang kataksilang aking nasaksihan. Gayong ako ay tapat na asawa sa kanya. Para sa akin ay siya lamang ang natatanging babae sa mundong ito, kaya ko siya pinakasalan. Ngunit, Kabanong, ang hindi ko maunawaan ay bakit niya ginawa sa akin ang bagay na yon. Gayong ibinigay ko ang lahat sa kanya, na halos wala na akong itira sa aking sarili. Kuya, anong nangyari? Tanong sa akin ni Ann na aking bunsong kapatid. Binalibag ko kasi ang pinto pagkapasok ko at walang habas kong binato ang balot na dala ko. Nagwala ko, Kabanong. Sa bahay ko na inilabas ang galit na kanina ko pa sa daan kinikimkim. Nabutas pa ang dingding naming amakan nang buong lakas ko itong suntukin. Hindi ko na alintana ang apdi sa kamay ko nang tumama ito sa nakauslimpa ko. Dahil mas nararamdaman ko pa ang sakit at kirot sa aking puso. Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Hayop! Kuya, ano nangyayari? Teka, Nay! Dali-dali naman pumasok sa bahay ang aking mga magulang na noon ay nasa likod bahay namin. Agad namang lumapit sa akin ang aking ina at tinanong kung ano ang aking problema. Panay naman ang hagod niya sa aking likod sapagkat humahagulgol na ako, Kabanong. Arvin, anak, ano ba nangyari? Bakit ka sumisigaw? Mga hayop sila, tay. Mga baboy. Sino ba ang tinutukoy mo, anak? Napatingin kami sa pinto nang pumasok ang asawa kong si Thelma na umiiyak. Nagtataka naman si inay kung bakit umiiyak ang asawa ko. Nabahala naman sila kung ano ang nangyayari kaya tinanong ako ni inay. Nilingon ko si inay na nakayakap sa aking asawang humahagulgol. Naisip ko noon, siya pa ang may ganang humagulgol, samantalang siya itong nagloloko. Palayasin niyo ang babaeng yan! Halos pigil na galit kong sabi sa kanila. Nagtataka naman si Itay sa nangyayari. Napabuntong hininga muna siya sa kasinabing kumalma kami para sabihin kung ano ang nangyari. Ngunit, Kabanong, hindi ko kayang ikalma ang sarili ko. Para sa akin, ito ang pinakamasakit na dagok ng buhay ko. Ito na ang pinakamasamang pagsubok na natanggap ko. Magaling kong asawa. Bakit hindi ka magsabi sa mga magulang ko sa ginawa mo? Imbis na magsalita siya'y humagulgol siya. Panay ang paghingi niya ng tawad. Habang gusto niya akong hawakan. Hindi ko siya hinayaan, Kabanong, na madampian man lang ang balat ko. Sapagkat sa panahong yun, ay tunay na nasusuklam ako sa kanya. Sandali nga. Ano ba talaga nangyari sa inyong dalawa, ha? Thelma, ano ba nangyari? Ano ba ang pinag-awayan niyong mag-asawa? Halos sunod-sunod na tanong ni Ama sa kanya na ang tanging sagot lang ni Thelma ay paulit-ulit na paghingi ng tawad. Nag-init, Kabanong, ang ulo ko sa kanya. Kaya dinuro ko siya at muntik ko pang masaktan. Pinigilan lamang ako ni Itay. Sinabi niyang gaano man kalaki ang kasalanan ng isang babae ay hindi ko umano dapat pagbuhatan ng kamay. Ikinuyong ko na lang ang aking palad at walang habas na isinuntok sa aparador na nasa aking harapan. Huwag ka na paulit-ulit humingi ng tawad. Dahil ang ginawa mo ay walang kapatawaran. Hayop ka, pati kapatid ko, ginagago niyong dalawa ni Ruel. Napatingin sa akin ang kapatid ko na parabang humihingi ng paliwanag. Napatingin rin siya kay Thelma na naghihintay ng paliwanag at nababanaag mo sa mata ng kapatid ko ang magkahalong kaba at katanungan. Kuya, ano ka mga sinasabi mo? Ate, ano ba nangyayari? Sabi mo na sa kanya,
Sabihin niyo kung anong ginawa niyo kababuyan sa tubuhan. Sabihin mo na! Mga hayop kayo! Humagulgol ako. Napagod na ako kaya napaupo ako habang umiiyak, Kabanong. Talagang hindi ko kinaya ang sakit na nararamdaman ko. Ginawa ko naman ang lahat. Ngunit ano pa ba ang kulang sa relasyon naming dalawa? Wala akong nagawa ng pagsasasampalin ni Ann si Thelma. Hinayaan ko ang kapatid kong saktan siya. Naisip kong di ko man magawa na siya ay sapakin, kahit papaano'y makaganti ako sa pamamagitan ng aking kapatid. Napatingin lang ako sa kanya, Kabanong, habang pinaghahampas ng aking kapatid. Wala akong naramdamang awa para sa kanya sa mga oras na yun. Hayop ka, at hayop ka. Katiwalaan kita. Kung hindi mo, bakit si Ruel pa? Bakit ikaw pa? Talma, bakit mo nagawa to? Napatayo ako at pumasok sa silid naming mag-asawa. Ilang minuto rin ako sa loob. Paglabas ko'y tinapon ko ang mga damit niya at sinigawang lumayas na siya. Pagkapang siyang lumapit sa paa ko habang nagmamakaawa. Wala na umano siyang mapupuntahan dahil nasa Mindanao na ang kanyang pamilya. Napangiwi siya nang hilahin siya ni Ann sa buhok. Galit na galit ang kapatid ko na inawat naman ang aking mga magulang. Totoo pala, Kabanong, na kapag nasakta ng isang tao, mas nagiging malakas at matapang. Patinisip mo muna yan bago mo ginawa ang kalandian mo. Kunin mo na ang mga damit mo't lumayas ka na. Nagmamakaawa siya sa aking magulang na kung maaari ay bukas na siya umalis. Madilim na umano sa labas at natatakot siya. Natawa pa ako bahagya, Kabanong, sa iniisip kong hindi nga siya natakot na gawin ng kataksilan niya. Ang maglakad sa dilim ay natatakot siya. Napakabait ng aking ina. Sinabi niyang kahit ngayong gabi ay maaawa kami kay Thelma. Kargo raw ng aming konsyensya kung sakaling may mangyaring masama sa kanya sa labas. Sige, Nay, pagbibigyan kita. Pasalamat ka, Thelma. Mabait ang ina ko. Sige, pero hindi ka dito matutulog sa kwarto ko. Kung gusto mo, doon ka sa labas. Pumasok ako sa silid ko at ikinandado ko na ang pinto. Inihiga ko ang sarili ko at tahimik na umiiyak, Kabanong. Marami ang katanungan sa aking isip kung bakit nagawa ng aking asawa ang magtaksil. Mahal na mahal ko siya. Binigay ko ang lahat sa kanya. Ginawa ko, Kabanong, ang makakaya ko, maging masaya lang siya. Ngunit tila ba pinaglalaroan ako ng tadhana. Ginulo niya ang balanse ng buhay ko. Sa kakaisip ko, hindi ko na namalaya na umiiyak na pala ako. Natagpuan ko ang sarili ko na nakasubsob sa unan ko at humahagulgol. Paggising ko kinabukasan ay wala na si Thelma. Hindi ako nagtanong. Hindi ko siya hinanap. Si inay lang ang nagsabi na umalis na ang asawa ko. Hindi ako umimik, Kabanong. Tahimik lang akong nagtitimpla ng kape ko. Tanging tunog ng kutsyarang tumatama sa baso ko at ang atungal ni inay ang aking naririnig. Hindi lang ako umiimik, Kabanong. Inayaan ko na lang siyang magsalita na magsalita. Nagmamadali na lang akong ubusin ang kape ko at nagdesisyong ubusin ko na lang ang oras ko mamaya sa trabaho. Naggayak na ako para pumasok sa trabaho. Nagpaalam na ako sa aking mga magulang at ibinilang pa si Ann sa kanila na huwag hayaang mag-isa dahil baka kung anong maisipang gawin ito sa kanyang sarili. Hindi pa naman madali ang pinagdaraanan niya dahil mahal na mahal ni Ann ang kanyang taksil na kasintahan. Kung makikita ko man si Ruel, baka doon ko na ibuhos ang galit ko kay Thelma. Talagang hindi ko siya tatantanan hanggat hindi ko mawawasak ang kanyang mukha. Pagdating ko sa paggawaan ng asukal, ay natatanong ko na si Ewok. Nagulat na lang siya nang bigla kong hawakan ng kanyang balikat. Natawa naman ako sa kanyang naging reaksyon. Marahan naman niya akong sinuntok sa balikat na payak ko namang ikinatawa. Napahinto siya na akin namang ikinagulat. Tinitigan niya ako. Habang ako naman ay napapatras sa ginawa niya. Bakit? Umiyak ka ba? Namamaga kasi mga mata mo oh. Huwag mo sabihing iniyakan mo yung balot kagabi. Loko, walang ganun, no? Tinititigan ako ni Ewok na para bang sinusuri niya ang aking mukha.
Ako naman ay naiilang na napatingin sa kanya. Matagal na kami magkasama ni Ewok, kaya alam niya kung kailan ako nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Wala akong may tatago sa kanya. Nagtataka sa akin si Ewok dahil buong araw kong ginawang abala ang aking sarili. Hindi ko na namamalayan ng oras. Pati gutom, hindi ko na maramdaman, Kabanong. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang sakit na dulot ni Thelma. Ikaw ba, Arvin, may problema? Ha? Wala naman. Bakit mo naman nasabi? Wala. Napapansin ko lang Kanina ko pa kasi tinitingnan ka na walang imik Ganito, ang mabuti pa, mag-break time na muna tayo at pag-usapan natin yung problema mo. Wala na akong nagawa, Kabanong. Alam kong hindi ako tatantanan ni Ewok kapag hindi niya nalaman ang dahilan ng aking pananahimik. Tinapos ko muna ang aking ginagawa para magpahinga. Para kaunti na lamang ang aking gagawin mamaya pagbalik. Agad akong nilapitan ni Ewok para ayaing mag-break time. Kinuha ko muna ang aking baon at sabay na kaming lumabas. Ha? Si Ruel nakipag... Ay, Diyos ko naman tong si Thelma Ano ba nakain niya? Ginawa niya yun. Ito namang si Ruel, napaka-ogag. Galit niyang atungal sa akin. Alam kasi ni Ewok kung gaano ko kamahal si Thelma. Alam din niya kung gaano kamahal ni Ann si Ruel. Nasaktan siya para sa kinakapatid. Napakabata pa nito para sapitin ng ganoong kasakit na pagkabigo. Ninang at ninong kasi ni Ann ang mga magulang ni Ewok. At ito rin ang naging dahilan ba't naging malapit kami sa isa't isa. Nasaan na ngayon si Thelma? Ngayon, lumayas na. Pagising ko kanina wala na siya. Kagabi ko pa nga pinapalayas Naawa lang si nanay kaya pinigilan ako na palayasin siya. Aba, kapal naman ang mukha niya pre. Sakaling di siya lumayas, di ba? Tawa ako sa kapatid ko, Tol. Ang bata pa niya para damhin ang sakit na nararamdaman ko. Kaya pala, todo asikaso si Thelma kapag bumibisita sa kanya yung hayop na Ruel na yun Wag lang talaga siyang papakita sa akin, Tol. Papatayin ko talaga siya. Hindi ko, Tol. Yan ang wag na wag mong gagawin, Kung sakaling mapatay mo siya, may magbabago ba? Basagin mo lang yung mukha pero wag mong patayin. Kung makukulong ka, paano na pamilya mo? Napabuntong hininga ako sa sinabi ni Ewok, Kabanong. Napaisip akong tama rin siya. Bakit ko nga ba sasayangin ang buhay ko sa kulungan para sa mga taong taksil? Hayaan ko na lang ang Diyos sa kanila. Bahala na siyang magparusa sa kanila. Sa totoo lang, Kabanong, hindi talaga madali ang masaktan. Hindi madali ang mabigo. Hindi rin madali ang matalo ka sa laban na puno ng pandaraya. Hindi ko alam kung kailan maghihilom ang sugat na inukit ni Ruel at ni Thelma sa aking puso. Sa puso namin ni Ann. Ngunit alam ko na may hangganan din ang lahat. Makakabangon din ako. Makakabangon din kami ng kapatid ko. Alam mo, Tol, masakit talaga yung pinagdaraanan nyo. Pero problema lang yan. Daanan nyo lang. Alam ko mahirap, Tol, pero kayanin nyo. Natawa naman ako sa sinabi ng kaibigan ko. Alam ko, pinapagaan niya lang ang loob ko't nagpapasalamat ako sa bagay na yon. Nagpapasalamat ako dahil may kaibigan akong handang dumamay at makinig sa akin. Huwag ka na malungkot, Tol. Mamaya, abangan na lang natin si Tasyo at bumili tayo ng balot sa puti. Pambihira. Napaka-addict mo na talaga sa balot no? Tara na nga, baka mahuli tayo. Nagpasya kaming dalawa na bumalik na sa trabaho. At tulad kanina, Kabanong, ay binuhos ko ang aking oras sa pagiging abala. Gusto ko palagi akong abala para makalimutan ko ang nangyari sa akin. Sa tuwing hihinto kasi ako, parang humihinto rin sa pagtibok ang puso ko. Naalala ko kasi ang nangyari nung gabi. Hindi ako nabigo, Kabanong, na gawing abala ang aking sarili. Hindi ko na kasi namalayan ng oras. Kung di pa ako tinawag ni Ewok, ay hindi ko malalamang uwian na pala. Napatingin ako sa orasan at mag-aalas 4 na pala. Sinabihan ko si Ewok na aayusin ko lang ang gamit ko.
Sinabi naman niyang maghihintay lang siya sa labas. Napatango lang ako at nagtungo na sa aking locker para ayusin ang gamit ko. Marahan ko pang binuksan ang pinto nito nang biglang may mahulog na bagay mula roon. Napakunot naman ang aking noo habang pinupulot ito. Nang tingnan ko ay biglang nalungkot ang aking puso. Larawan pala namin to ni Thelma nung panahon na magkaibigan pa lang kami at nanliligaw pa lang ako sa kanya. Kuha ang larawang yon sa paborito naming tambayan. Walang iba kundi ang ilog sa barangay namin. Naka-uniforme pa kami pareho. Ang saya namin sa larawan. Napakaganda ng aming ngiti. Tawang-tawa rin kasi kami sa mga panahong yon kay Iwok. Siya kasi ang kumuha ng larawan. Ay nako, kaya palang tanggal mo eh. Napapitlag pa ako nang marinig ang boses ni Iwok. Nabitiwan ko pa ang larawan na hawak ko na agad naman niyang pinulot at tiningnan. Napabuntong hininga naman siyang ibinalik sa akin ng larawan at tinawakan ako sa balikat. Mapagsasaraduhan ka talaga dahil sa larawan na yan. Buti bumalik ako. Pinadlock na ni Ador yung pinto eh. Ha? Kakapasok ko pa lang ah. Ilusyon mo lang yun. Anong kapapasok? Mahigit 30 minutos na ako naghihintay sa'yo doon sa labas eh. Akala ko nga natulog ko na rito eh. Bumili na ako ng balot. Muntik pa ako maubusan. Napapailing niyang saad. Sabay buntong hininga. Sabay pa kaming napalingon sa likod namin nang tanungin kami ni Ador kung may balak pa ba kaming umuwi. Napapatangon na lang si Iwok at inaya na akong lumabas. Panay ang usapan namin ni Iwok habang naglalakad. Mainam na lang at napakaliwanag ng buwan noon. Alam mo Kabanong, ibang klase ang liwanag ng buwan noon kumpara sa buwan ngayon. Ang buwan noon, napakaliwanag. Kakaiba ang binibigay nitong katiwasayan sa tao. Ang liwanag nito ay kasing liwanag din halos ng araw. Habang naglalakad kami ay seryoso ang aming pinag-uusapan. Hindi na namin sinindihan ang aming gasera sapagkat maliwanag naman ang buwan. Panay pa ang pagbibigay niya ng payo sa akin na akin naman pinakikinggan ng gusto. Maayos naman kasi ang payo niya at walang halong pambuburaot sa akin. Habang naglalakad kami, ay nakasalubong namin si Ruel kasama si Thelma. Parang nahinto ang mundo at ang oras sa pagitan naming apat Kabanong. Napakaganda ng kanilang mga ngiti na akala mo'y nakamit nila ang tagumpay. Nag-init ang ulo ko sapagkat habang nawawasak ang buong sistema ko'y naririto sila't masayang-masaya na parang walang kataksilang nangyayari. Hindi ako makakilos Kabanong. Parang naistatwa ako sa aking kinatatayuan. Gusto ko kumilos ngunit hindi ko magawa na parang binabangungot ako ng gising. Aba, hindi lang pala makapal ang mukha mong hayop ka. Makapal din pala ang apog at tungol mo. Gago ka pala eh. Natauhan na lang ako nang biglang sugurin ni Iwok si Ruel at walang haba sa pinagsususuntok. Panay naman ang sigaw ni Thelma ng tama na. Ngunit hindi siya pinakikinggan ni Iwok at nakipagsuntukan ito kay Ruel. Nagbalik lang ako sa aking sarili nang makita kong halos magpatayan na silang dalawa. Hayop ka! Mahal na mahal ko ang kinakapatid ko. Kung alam ko lang nasasaktan mo lang pala siyang hayop eh. Di na sana kita pinakilala, buwisit ka! Dati kasing magkaklase si Iwok at Ruel Kabanong at siya rin ang nagpakilala rito kay Ann. Mabait naman kasi si Ruel nung una, kaya naging panatag lang kami na siya ang maging kasintahan ni Ann. Hindi naman kasi namin alam na manloloko pala ang lalaking yun. At ang masama pa, ang asawa ko ang kasama niyang nagloko at sakta ng kapatid ko. Walang iya ka! Tandaan mo, may araw ka ring hayop ka! Sinugod ko na rin si Ruel Kabanong. Animoy sinapian na ako ng demonyo dahil muntikan ko na siyang mapatay. Demonyo na ang tingin ko sa kanya. At sa kanya ko na rin ibinuhos ang lahat ng galit ko. Kung ako lang ang nasaktan, ay baliwala sa akin ang lahat Kabanong. Hindi ko na sila papatulan, ngunit ang masakit ay kasama ang kapatid ko sa kalukuhan nilang dalawa. Tol, tama na! Baka mapatay mo yung hayop na yan! Tama na! Natigilan lang ako nang humarang na si Thelma na umiiyak. Masama ko na lang siyang tinitigan. Napatingin pa ako sa purong dugo ng mukha ni Ruel.
Inilapit ko bahagya ang mukha ko sa kanya na ikinayakap sa akin ni Thelma para pigilan ako na huwag saktan ng kalaguyo niya. Tandaan mo to, ninyong dalawa. Darating ang araw na pagbabayaran yung ginawa nyo. Nahuli lang ang karma. Pero alam kong darating siya para ipalasap sa inyo ang sakit at pait na dinanas namin ng kapatid ko. Hintayin nyo lang! Tinanggal ko ang kamay ni Thelma na nakayakap sa bewang ko at malakas siyang tinulak kay Ruel. Dahilan para matumba silang dalawa. Magsama kayo! Bagay naman kayong mga manloloko eh! Tahimik lang kami ni Iwok hanggang sa makarating kami sa bahay. Nagulat na lamang ako nang sabihin ng nanay ko na mainam umano at nakadalo siya sa amin. Maging siya ay nagulat kung bakit siya naroon, Kabanong. Para bang pareho kaming wala sa sarili habang naglalakad at pati siya'y nakarating na rin sa bahay namin. Ano ginagawa ko dito? Nandito ako. Pakamot-kamot pa siya sa batok niya kahit hindi naman makati. Ako man ay parang matatawa sa nangyari. Hindi ko rin kasi namalaya na hanggang sa bahay ay nakasunod siya sa akin. Abay, ayos ka lang bang bata ka? Ayos lang ho, tay. Balato pala. Kainin natin. Saad niya saka pumasok na sa bahay. Hinanap pa niya si Ann. Ang sabi ni inay, nasa silid niya at nagmumukmok. Napapailing naman si Iwok na kinatok ang silid ng kapatid ko. Hindi niya ito tinantanan hanggang hindi ito lumalabas. Bakit ba? Anong bakit ba? Lumabas ka dyan. Halika't may balot akong dala. Wala akong gana. Ay nako, ako'y tigil-tigilan mo nga. Halika, mag-inuman tayo. Walang nagawa ang kapatid ko. Sinabi ni Iwok na uuwi na lang siya at bibili ng tuba para mag-inuman kami. Sa panahon namin, Kabanong, ang tuba ang pinakasikat na inumin noon. Minsan lang kasi makakaroon ito sa lugar namin, gawa ng hindi naman nyugan ang bahaging yon sa lugar namin. Inaangkat lang ito mula sa Karatig Bayan. Minsan sa Cebu pa nila ito kinukuha o sa Dumaguete. Nang makabalik si Iwok, ay hindi tuba ang dala niya. Wala na raw kasing tuba si Aling Baning. Kaya iba na lang ang binili niya. Niloko ko pa siyang mga inumin pala ng matatanda ang mga gusto niya. Mainam na to para matanggal ang mga hangin sa katawan natin. Pati hangin sa ulo niyo magkapatid. Nagsimula na kaming mag-inuman. Halos hindi na nga namin namalayan ng oras. Nahuli na lang namin ang sarili naming nalasing na. Umiiyak na ang kapatid ko. Naglalabas na siya ng kanyang sama ng loob na maaring ilang araw na niyang kinikimkim. Ang sama nila. Niloko nila ako. Sana mamatay na sila. Oo, wag kang magsalita ng ganyan. Masama yan. Hayaan mo na lang ang karma sa kanila. Tama ang Kuya Emok mo, Ann. Lasing ka na ba? Sino ba si Emok? Nagtawanan na lang kaming tatlo hanggang sa nagpasya na kaming matulog. Sa bahay na rin natulog si Iwok sapagkat inabot na kami ng madaling araw. Mainam na lang talaga at Sabado kinabukasan, Kabanong. Wala kasi kaming pasok kapag Sabado at Linggo. Kinabukasan, tinanghali kami ng gising na tatlo. Inaya na kami ni Ann na magkapit magluluto na si nanay ng tinulang manok para pang-alis sa kalasingan. Agad naman ako nagtimpla at isinama ko na rin si Iwok. Naupo kami sa balkonahe kung saan natatanaw namin ang malawak na taniman ng mga tubo. Nakababa na ang hamog sa kalangitan at ang malamyang sikat ng araw ang namamayani sa mundo. Hindi pa ganoon kainit sa panahon namin, Kabanong. Hindi katulad ngayon na alas 7 pa lang ay masakit na ang tama ng araw. Tol, alam mo kagabi, parang kakaiba yung mukha ni Tasyo eh. Habang bumibili ako, panay ang pasalamat niya eh. Ha? Salamat daw saan? Sa palagi mong pagbili ng balot sa kanya? Hindi ko nga alam, tol eh. Ang weird lang na palagi siya nagpapasalamat. Sabi pa nga niya na masaya siyang palagi tayong bumibili at palagi raw tayong mag-iingat. Ano yun? Parang namamaalam? Yun na nga eh. Maging iba nating katrabaho, nagtataka sa inaasal niya eh. Nasa ganun kaming tagpo nang may kapitbahay kaming nagmamadali. Nagtataka naman kami akala mo'y hinahabol siya ng 10 maligno.
Nagtaka naman si tatay na noon ay palabas sa bahay para tingnan ang mga alaga niyang manok. Agad namang siyang tinawag ng kapitbahay namin yon na napainturi naman at hinarap si ama. At parang nagmamadali ka, Abner. Ano ba nangyari? Napahinto naman kami sa paghigop ng kape ni Iwok. Nang marinig namin ang sinabi ni Mang Abner, nagkatinginan pa kaming bahagya ni Iwok at pareho kaming kinabahan. Si Tasyo, na anak ni Milig at Ason. Bakit? Ano pa nangyari? Naibuga pa naming dalawa ang aming inumin na kape kabanong nang marinig ang sinabi ni Mang Abner. Napatayo pa si Iwok at halos sabay kaming dalawang nagtanong kay Mang Abner kung totoong patay na nga ba si Tasyo. Pinatutuhanan naman ni Mang Abner ang sinabi niya. Aniyay nakita na lamang si Tasyo na wala ng buhay. Ang mas ikinagulat namin kabanong ay ang sinabi niyang halos wala ng lamang loob si Tasyo. Diyos ko, bakit ganun na nangyari kay Tasyo? Anong klaseng hayop ang nanalakay sa kanya? Bakit hindi na lang ang mga manlulokong namatay, no? Sabay naman kaming napatingin kay Ann na seryosong nagsalita. Gising na kasi siya nang mapag-usapan naming muli ang nangyari kay Tasyo. Pero tol, makibalita kaya tayo mamaya. Pumunta tayo sa bahay ni Tasyo. Mabuti pa nga nang malaman natin ang dahilan. Sino naman kaya ang gumawa nun sa kanya, no? Naghahanap buhay na maayos yung tao Ginawang pa na masama. Pero ngayon lang din naman nangyari sa bayan natin yan tol Hindi kaya mga taong labas ang pumatay kay Tasyo? Para ano? Para kunin yung mga balot at pera niya? Magkano lang yung kita ng tao? Malay mo naman, di ba? Malaki rin naman ang kitaan ni Tasyo sa pagbebenta ng balot. Sana, yung mga manluloko naman ng mga tampangan ng mga taong labas. Sabay na naman kaming napatingin ni Iwo kay Ann na seryosong seryoso. Ni hindi ito kumukurap habang humihigop ng kape. Ay nako, Ann. Kalimutan mo na yung uhugin na yon. Isipin mo na lang kung gaano siya kapangit bumahing at gaano kabaho yung kilikili niya kapag napapawisan. Kupo! Ewan ko nga ba anong nagustuhan mo dun sa lalaking yun Nagulat na lang ako na kayo na. Kuya Iwok, kapag nagmahal ka, hindi naman ang amoy niya ang mamahalin mo. Ay nako, magtigil ka nga. Kahit amoy sibuyas na tatabi ka pa. Di sana sibuyas na lang ang itinabi mo sa pagtulog. Sa amoy nun, kapag pinagpawisan kulang na lang bawang, paminta, at saka suka. May pampaksiw ka na Bakit mo pinakilala sa akin? Ay sus, Inday! Hindi ko pinakilala sa iyo para maging nobyo mo. Pinakilala ko ang tao kasi kasama ko siya nung araw. Alam nga naman kasama ko siya tapos di ko ipakikilala. Itong babaeng to, tumigil ka na nga. Maghanap ka na lang ng iba, no? Yung amoy kubeta na lang. Baka tapat pa sa'yo. Gusto kong matawa kabanong sa atungal ni Iwok. Para na rin kasing kapatid ang turing ni Iwok sa kapatid ko. Lalo na't wala rin siyang kapatid na babae. Bata pa lang si Ann, madalas nila itong hiramin. Bibilan ng damit o di naman kaya'y mga pamusod. Gwapo lang yan si Ruel pero maantot pa yan sa kambing. Kung hindi nga namatay si Tasyo mainam na yun na lang Malinis pa sa katawan, masipag. Kahit gabi nakapumada. Akala mo, dinilahan ng baka yung buhok niya sa sobrang kinang Uy, tama na nga yan. Bilisan mo na't aalis na tayo. Tumayo na si Iwok at nilagay sa kusina ang aming tasa. Pagbalik niya'y napatingin pa siya kay Ann na tahimik lang na nakaupo. Nagulat pa ang kapatid ko nang itinuro siya nito. Ay, salip na magmukmok ka riyan, mas mainam kung tulungan mo na lang si nanay. Hindi yung kamamatayan mo yung Roel na yun. Mag-ayos ka't magpaganda para naman may pagsisihan siya. Tunay ngang kalunos-lunos ang sinapit ni Tasyo kabanong. Halos masuka ko dahil warak-warak ang kanyang tiyan na parabang tinanggal lahat ng kanyang laman loob. Pati ang kanyang matay hindi pinalampas ng salarin. Wala na rin ang kanyang dila na parabang pwersahang hinila na parabang pwersahang hinila. Habang nakatingin ako sa kanya'y naglalaro sa aking isipan ang kanyang sinapit na kung paano niya inilaban ang kanyang buhay sa mga masasamang loob. Tao ba may gawa nito? Tingnan mo nga tol, si Tasyo. Kala mo baboy na kinatay Oo nga tol, kawawa naman.
Sa wari ko aswang ang may gawa nito. Napatingin ako bigla sa kanya habang siya'y seryoso lang habang nakatingin sa patay na katawan ni Tasyo. Napatingin na rin ako sa gawing kanyang tinitingnan at talagang hindi ko masikmura na tumitig ng matagal, Kabanong. Tumakbo ko sa di kalayuan at dun nagsususuka. Nakahawak pa ako sa katawan ng puno dahil pakiramdam ko'y nanlalambot ang mga tuhod ko. Uy, ayos ka lang ba? Namumutla ka na. Ang lakas ng sikmura mo. Hindi ka ba nasusuka? Naku, hindi ako madaling masuka sa ganyan, no? Baka kung kinain sa harap ko, baka doon pa ako tablan. Lalo naman akong nasuka sa sinabi ni Iwo, Kabanong. Halos ilabas ko na ang lahat na kinain ko nung umagang yun. Pinagsisihan ko patuloy na kami nagpunta para tingnan si Tasyo. Hindi ko naman kasi lubos maisip na ganun talaga kalunos-lunos ang kanyang sinapit. Napapaisip ako kung sino namang masamang loob ang gumawa sa kanya ng karumal-dumal na krimen. Naging usap-usapan ang nangyari kay Tasyo sa buong barangay namin. Maging hanggang sa aming pinagtatrabahuan ay naging usap-usapan ang kanyang pagkamatay. Kilala si Tasyo na isang mabuting bata. Nagsisikap maghanap buhay ng kahit ano para lang sa kanyang pamilya. Ngunit binawi ng masasamang loob ang kanyang buhay. Para lang din sa kanilang mga personal na interes. Nakakalungkot naman. Wala na tayong mapagbibilan ng balot. Wala na si Tasyo. Sobrang lungkot mo Mas malungkot ka pa sa akin o dun sa magulang niya. Tol, mas nakaka-broken hearted ang balot kaysa sa love life mo. Of course, favorite ko yung balot. Ay nako, tigilan mo nga ako sa kaka-English mo. Kinikilabutan ako. Nagtawanan na lang kaming dalawa, Kabanong. Mahilig kasing mag-i-English si Iwok na sa panahon naming yon ay di ko alam kung tama ba ang kanyang mga pinagsasasabi. Hindi kasi ako magaling mag-English noon, ngunit mas biyasa ako sa Espanyol. Naabutan ko kasi sa kapanahunan namin na yun ang itinuturo sa paaralan. Malong! Balot kayo riyan! Mura lang po! Sabay kaming napatingin ni Iwok sa nagtitinda ng balot. Bago na mga matandang yun sa aming lugar, Kabanong, sapagkat noon lang din namin siya nakita. Uy, balot! Halika, bili tayo! Uy, ano ka ba? Di mo naman kilala yun Kailangan ba, tol? Kilala mo yung tendera bago bumili ka ng balot? Imalay mo naman, di ba? Mamaya baka... Ay, nako, tol. Kung ano-anong naiisip mo. Halika na, bumili na tayo. Wala akong nagawa, Kabanong, kundi ang sumunod sa kaibigan ko. Napapangiti pa ang matanda pagkalapit namin. Ngunit para sa akin, para bang may kahulugan ang mga ngiting yon. Naisip ko na lang din na baka masyado lang akong mapanghusga. Kaya kung ano-ano na ang naisip ko. Mga iha, bili na kayo ng balot. Mainit pa ito. Sakto sa malamig na panahon. Ay, magandang gabi yun, ay. Bago ba kayo rito? Mukhang ngayon ko lang kayo nakita. Ay hindi naman iho. Diyan lang ako sa kabilang bayan. Maaring bago ko rito sa inyong barangay. Ngunit dito na ako sa bayang ito pinanganak. Mukhang hindi talaga kami palagala ng kaibigan ko, Nay. Natawa na lang si Iwok habang sinasabi yon sa matanda. Habang ako ay walang imik na nakikinig sa kanila. Lihim lang akong napapasulyap sa matanda. Lihim kong pinagmamasdan ng kanyang kabuuan. May kulay kayo manggi siyang balat, Kabanong. Ngunit hindi ito naging hadlang para makita ang mga peka sa balat niya na parabang dinaanan ng maraming panahon. Mahaba ang halos puti na niyang buhok na kahit na may nakatalukbong na balapal ay mababanaag mo pa rin. Marami ng guhit ang noo niya at halos namumungay na ang mga mata. Napapitlag ako, Kabanong, nang mapatingin siya sa akin. Hindi galit, ngunit napakatalim. Bagya pa nga akong napatras sa gulat. Na siya namang ikinalingon ni Iwok sa akin sapagat di ko na malaya na napahawak pala ako sa laylayan ng damit niya. Ano, ayos ka lang? Ha? Oo. Nawalan lang ako ng balanse. Kaya kailangan mo nga ng balot ng sa ganun lumakas ang tuhod mo. Bumili ka na, para maging malakas ka.
Napapailing na lang ako, kabanong. Nahihiya naman akong hindi bibili. Isa pa'y paborito ni Ann ang balot. Ilang linggo na rin siyang di nakakakain kaya pasasalubungan ko na lang siya. Dumukot ako sa bulsa ko ng barya at bumili ng isa. Tinanong pa ako na matanda kung ako lang ba ang kakain sa aking biniling balot. Ay, hindi po, Nay. Para po ito sa kapatid ko. Paborito po kasi niya ang balot eh. Ay, ganun ba? Mas masarap kainin niyan kapag mainit pa. Oo nga po. Matapos namin bumili ay nagpasya na kaming umuwi na dalawa. Napapailing pa ako sa katakawan ni Iwok sa balot. Kumain muna siya ng 3 bago umuwi. Nagulat pa ako nang sabihin niyang bumili pa siya ng isa pa para sa kanya. Dahil ayaw niyang mainggit sa mga kasamahan sa bahay nila kapag kumakain sila. Hindi ba nananakit ang batok mo kakakain mo niyan? Mas puputok ang batok ko sa inggit mamaya kung hindi ako kakain uli. Natawa na lang ako sa sinabi niya, kabanong, na ikinatawa rin niya. Nagpaalaman na kaming dalawa na makarating na siya sa daan ng kanilang purok. Kahit 4:00 na ay medyo mataas pa rin naman ang araw. Kumuhay pa ako sa kanya, kabanong, ngunit medyo natigilan ako dahil pakiramdam ko'y may kakaiba kay Iwok. Napakaganda ng kanyang mga ngiti at pakiramdam ko'y nagliliwanag siya habang kumakaway sa akin. Napailing ko pa ang aking ulo saka pumikit saglit at muling dumilat. Nang mapatingin ako sa kanya, ay ang mukha na niyang nagtataka ang nakatingin sa akin. Uy, ikaw ba ayos lang? Natutulala ka na naman. Sigaw niya sa akin sa di kalayuan. Napatango naman ako, kabanong, at kumaway na rin ako sa kanya. Hinatid ko pa siya ng tingin habang papalayo siya. Napahawak pa ako bigla sa dibdib ko dahil napakalakas ng kabog nito. Para bang may mga nag-uunahang daga sa sobrang kaba ko. Muli ko pa siyang tiningnan. Masaya siyang naglalakad habang daladala ang kanyang biniling balot. Bakit ba parang kinakabahan ako? Ano ba itong nararamdaman ko? Napabuntong hininga na lamang ako at nagpasya ng umuwi, kabanong. Hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman o kung bakit ko ito nararamdaman. Hindi ako sigurado. Pagdating ko sa bahay, ang nakangiting si Ann ang aking nakasalubong. Binati pa niya ako ng may matamis na ngiti sa kanyang labi. Magandang hapon, kuya. Kumusta ang araw mo? Ha? Anong nakain mo? Mukhang masaya ka. Uy, balot. Akin ba yan, kuya? Hindi Pero, sige. Dahil kawawa ka naman sa'yo na lang. Napalitan ng matamis na ngiti ang nakasimangot niyang muka. Agad niyang kinuha ang balot nang iabot ko sa kanya. Natatawa pa nga ako, kabanong, na sinabi sa kanyang mana talaga siya sa kuya Iwok niya. Matakaw sa balot. Napailing pa ako nang sabihin niyang baka nagsiselos lang ako sa kuya Iwok niya. Hindi bali, kuya. Yung kagandahan ko naman nagmana naman sa'yo. Sabay tawa niyang wika sa akin. Napapailing ako na papasok na sana sa aking silid nang bigla na lamang akong napatingin sa kanya. Ewan ko ba, kabanong, hindi ko maintindihan ang sarili ko nung mga panahon na yon. Biglang-bigla na lang akong kinakabahan ng wala ng dahilan. Muli kong pinagmasdan ng aking kapatid na di ko naman ginagawa. Nakangiti siya habang kinakain ang pasalubong kong balot. Napahawak ako sa dibdib ko dahil pakiwari ko'y tinatambol ito ng 1,000 tambol. Kuya, ayos ka lang ba? Ha? Oo Oo, sige, kainin mo na yan. Kinabukasan, hindi pumasok si Iwok sa trabaho na aking ipinagtataka. Hindi kasi nito ugali ang magliban sa trabaho, lalo na kung wala namang malalim na dahilan o mahalagang pupuntahan. Tinanong ko pa ang isang kasamahan namin na kapitbahay ni Iwok kung bakit hindi siya pumasok. Ang sabi niya ay hindi rin daw niya napansin si Iwok kanina. Sarado pa kasi ang bahay nila nang dumaan siya. Bakit kaya hindi pumasok yung mokong na yon? Maayos naman siya kahapon Nasa ganun akong pag-iisip nang napadaan ng mga kasamaan ko sa trabaho habang pinag-uusapan nila ang matandang nagtitinda ng balot.
Anilay masarap daw ang balot nito at manamis-namis ang sabaw. Napag-usapan pa nilang dadaan sila mamaya sa tindahan ng balot ng matanda. Nasa ganun rin silang pag-uusap nang biglang sabihin ng isang kasamahan namin na napapabalitang marami daw mga kabataan ang nawawala sa Karatig Bayan. Ito ang unang pangyayari na may mga kabataang nawawala. At ang mas ikinagulat ko pa ay ang mga kabataan daw sa kanilang bayan ay parang mga sinapian ng maligno dahil nagwawala raw ang mga ito. Nagpasya ako na dalawin si Iwok pagka-uwi ko. Gusto ko malaman ang kanyang kalagayan. Hindi ako makakampante hanggat hindi ko malalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Balot! Bili na kayo mga iha! Masarap ang balot ko! Napatingin ako sa gawin ni Aling Orang na dinagsan ng mga mamimili ng balot. Ang iba'y napadaan lang at ang iba naman ay ang mga katrabaho ko. Napatingin ako sa kanya habang naglalakad ako. Muntikan pa akong mabangga sa puno kakatingin sa gawin niya. Tila tumulo naman ang puso ko sa gulat dahil sa paraan ng kakaibang tingin ng matanda sa akin nang mapalingon ito sa gawi ko. Iha! Bili ka na ng balot! Masarap ito! Mas nakakakilabot pa nang sabayan niya ng kanyang sinabi nang may kakaibang tingin sa akin. Hindi ko alam kabanong kung ako lang ba o pakiramdam ko lang, ngunit talagang may kakaiba kong nararamdaman sa matanda. Sa susunod na lang po, Aling... Nasaan na pala yung kasama mo? Bakit hindi mo siya kasama? Ho? Lumiban ho siya sa trabaho eh. Baka ho may pinuntahang mahalaga po. Ay, ganon ba? Medyo kinilabutan ako kabanong sa paraan ng pagngiti na matanda na nakilala naming Aling Orang. Para kasing may kahulugan ng kanyang mga ngiti. O baka ako lang ang nag-iisip na may kahulugan ng ngiti niya. Sige ho, Aling Orang, mauna na ho ako Tumalikod na ako't dali-daling umalis. Habang palayo ako'y nagtatayuan ng aking mga balahibo. Pakiramdam ko kasi kabanong ay nakasunod lang siya sa akin o di naman kaya'y nakatingin. Gusto kong lumingon para sana siguraduhin kung nakatingin ba siya sa akin o hindi. Ngunit mas nanaig sa akin ang wag na lamang siyang lingunin. Baka kasi paglingon ko'y nakatingin siya sa akin ng matalim habang nakangiti. Ganyan tumakbo ang imahinasyon ko noong mga oras na yon kabanong. Nang makarating ako sa bahay nila Iwok, ay natatanaw ko na ang kanyang mga magulang na nagsisiga sa labas. Nagmano agad ako nang makalapit ako sa kanila. Natuwa naman si Nanay Emilia nang makita ako. Tinanong pa niya kung kumusta na ang mga magulang ko. Ayos lang naman ho, Nay. Ayun, abala sila tatay sa mga alaga nilang hayop. Gumuhit naman sa aking muka ang lungkot nang sabihin ni Tatay Joel na kung totoo ba yung narinig nilang wala na kami ni Thelma. At kung totoo ba na ang naging dahilan sa aming paghihiwalay ay ang kasintahan ni Ann. Wala naman sa loob na napatango ako. Narinig ko pa ang sinabi ni Tatay Joel na huwag magpapakita sa kanya si Roel at tatagain talaga niya ito. Nako Tay, hayaan niyo na ho yung lalaking yun. Huwag niyong dungisan ang kamay niyo sa marami niyang dugo. May araw din ho ang dalawang yan, Tay. Hayaan na nating ang karma na ang maningil sa kanila. Napatango naman si Tatay Joel at sinang-ayunan ako. Pagkuway, sinabi niyang puntahan ko na lang si Iwok sa loob ng silid nito. Ayon sa kanila, hindi pa lumalabas si Iwok at nakahiga lang ito buong araw. Hindi pa nga raw ito kumakain buhat kaninang umaga. Palagi raw nito sinasabi na wala siyang gana. Kumatok ako ng 2 beses bago pumasok sa silid ni Iwok. Nakita ko siyang nakahiga at tulog na tulog. Lumapit ako sa kanya at marahan siyang tinapik na agad naman niyang kinagising. Anong nangyari? Bakit ka lumiban? May sakit ka ba? Ikaw pala, Tol. Kagabi pa masakit ang tiyan ko kaya hindi muna ako pumasok. Nakainom ka na ba ng gamot? Alam ba nila nanay na kanino pa masakit ang tiyan mo? Ano ba kinain mo? Wala naman akong ibang kinain maliban sa balut kagabi. Ewan ko ba, Tol? Pakiramdam ko parang laging tuyot ang lalamunan ko. Baka naman hindi ka natunawan. Ikaw naman kasi ang takaw mo
Mabuti pa, sabihin na natin kay nanay at tatay mo to. Ayaw pa sana ni Iwok Kabanong sapagkat ayaw niya makaperwisyo sa mga magulang. Ngunit huli na dahil narinig na ni Tatay Joel at Nanay Emilia ang sinabi niya. Tinanong siya ni tatay kung anong nangyari sa kanya na sinabi niyang masakit lang ang kanyang tiyan. Sinabi naman ng ama na pupuntahan niya si Mang Poldo para ipagamot si Iwok. Nariano kaya si Mang Poldo, tay? Balita ko marami siyang ginagamot sa Dumaguete. Sinabi naman ni Tatay Joel na nabalitaan niya kauuwi lang ni Mang Poldo mula sa Dumaguete. At kailangan na maabutan namin siya bago pa siya makaalis. Abala kasi palagi ang matanda dahil marami ang nagpapagamot sa kanya. Agad na tinawag ni Tatay Joel ang kapatid ni Iwok at sinabing sasamahan siyang sundiin ng matanda. Tapos, nasa ganun kaming tagpo nang bigla na lang sumigaw si Iwok na amin namang ikinagulat. Nataranta naman si Nanay Emilia nang makitang halos namutla na si Iwok. Aray ko, tay. Parang hinahalo ko yung tiyan ko. Pakiramdam ko, uhaw na uhaw ako Parang may gusto kong kainin na hindi ko alam kung ano. Iwok, tisi mo ang sakit. Baka naman hindi ka lang natunawan. Huwag ka mag-alala. Baka naman maabutan nila tatay si Mang Poldo at gagamutin ka na niya. Walang inaksayang oras si Tatay Joel at ang kapatid ni Iwok. Agad silang umalis upang sunduin si Mang Poldo. Bago kasi umalis si Tatay Joel, sinabi niyang may kakaiba sa anak na kailangang ipagamot ka agad. Tol, parang may nag-aaway na bulati sa tiyan ko. Napakasakit. Baka nasobrang ka lang sa balot. Ikaw naman kasi, basta balot talaga, para kang sian. Napatawa naman si Iwok sa sinabi ko. Ngunit pagkuway, namilipit na naman siya sa sakit. Nag-alala tuloy ako sa kanya, Kabanong, dahil hindi naman sakiting tao si Iwok. Sabi ko nga, siya ang may pinakamalaking tungol sa amin dahil kahit anong kainin niya, kasya sa tiyan niya. Napatingin ako sa kanya na may sinabi siya sa akin tungkol sa kakaiba raw niyang panaginip. May isang matanda raw sa gitna ng mga nagtitipon-tipon at isa daw ako sa mga naroon. Malinaw talaga to lang sinabi ng matanda sa panaginip ko Ani uminom kayo ng dugo at kumain ng laman ng tao. Nang sa ganun mabubuhay kayo hanggat gusto nyo. Kayo ay magiging immortal at mabubuhay ng walang hanggan. Hindi ba ang weirdo? Nakakatakot. Aray! Tiyan ko! Tama ka, pero panaginip lang yun Dahil din niya sa nararamdaman mong sakit sa tiyan mo. Sinabayan ka pa ng lagnat marahil. Siguro nga. Para kasing totoo Dahil sa panaginip ko, nagsigawan ng mga tao, paging ako. Kabanong, ang panaginip na yun ni Iwok ay totoong nangyari. May mga bagong lahi ng aswang na noon ay hindi pa namin nalalaman na dumarami na sila. Mga bagong sibol ng aswang na hayok sa laman at dugo ng tao. Kadalasan sa kanila'y sapilitang hinawakan. Habang ang iba'y ginusto talagang maging aswang dahil sa mabulaklak na salita na nanghawa sa kanya. Arvin, ikaw nga ay magtungo sa silid ng kapatid mo at kausapin siya. May kinakabahan na ako sa batang yan Lagi na lang nagmumukmuk sa loob ng kanyang silid. Ilang araw na yung hindi lumalabas. Kinabukasan, matapos kong dalawin si Iwok, napatingin naman ako sa silid ni Ann. Ngayon ko lang din napagtanto na hindi ko nga siya nakikitang lumabas. Akala ko'y naka-move on na siya kay Ruel dahil napakaganda na ng kanyang ngiti nung isang araw. Nagtungo ko sa kanyang pintuan at mahinang kumatok. Pagpihit ko sa hawakan ay hindi naman nakakandado ang pinto mula sa loob, kaya marahan ko itong binuksan. Ann, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka na raw kumakain Bumangon ka na riyan at kumain No quiero comer, hermano. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya na hindi siya nagugutom. Alam ko, Kabanong, na magaling si Ann sa Espanyol dahil pinag-aralan namin ito. Ngunit ang ipinagtataka ko'y hindi naman siya nagsasalita ng Espanyol kapag kinakausap ako. Ayaw na ayaw niya magsalita ng ibang lingwahe sapagkat kawalang katapatan daw yun sa ating bansa. Huy, ano ba nangyayari sa'yo?
Nasaktan at nabigo ka lang kay Ruel nag-i-Espanyol ka na. Sal hermano. Natatawa na talaga ako, Kabanong. Bago sa akin ang kanyang pag-i-Espanyol. Hindi ako sanay na ganoon siya. Noon kasi, Kabanong, kapag kinakausap ko siya ng Espanyol, ay sasabihin niya sa akin na nagtatayuan umano ang balahibo niya. Hindi naman daw kami mayaman para mag-Espanyol. Pangmayaman lang umano ang salitang yun. Kaya naman nagtataka ako kung bakit siya nagsasalita nung araw na yon ng salitang ayaw niya. Ako nga tigil-tigilan mo kaka-Espanyol, An. Naninindig ang balahibo ko. Lumabas ka na at kumain. Ticket fueras. Nagulat ako nang sigawan niya ako at sinabihang lumabas na. Napatras pa ako bahagya at nanatiling nakatingin sa likod niya. Nakaiga siya ngunit nakatalikod siya sa akin. Hindi nagbabago ang kanyang posisyon o kahit kumilos ay di niya ginagawa. Itong unang sigaw sa akin ni Ann, Kabanong. Lumaki siyang magalang at malambing na bata, kaya ganun na lamang ang aking pagtataka. Nang makabawi ako sa aking pagkatulala, ay agad ko siyang nilapitan para sana pabangunin. Ngunit laking gulat ko na sa paglapit ko'y tulog na tulog si Ann. Naghihilik pa ito. Kinilibutan ako dahil kung tulog siya, sino ang kausap ko? Marahang ko siyang tinapik na ikinagulat pa niya. Para bang naalimpungatan pa siya, Kabanong, nang makita ko. Kuya, sakit? Kanina ka pa ba tulog? Bakit? May problema ba? Wala naman. Nagulat lang ako kaka-Espanyol mo Himala. Napatingin siya sa akin na may halong pagtataka sa kanya mukha. Hindi ako nagsasalita, kuya. Dahil napakasakit ng tiyan ko. Nakainom ka na ba ng gamot para sa sakit ng tiyan? Kumain ka na kasi nang sa ganun makainom ka. Dumaan ang araw, Kabanong. Nagising kami na puro patay ang alaga naming manok. Nagtataka ang tatay kong pinulot ang mga sisiw niya na akala mo'y kinigat ng mga daga o ahas. Nilalanggam naman ang iba. Habang ang iba'y halos wala ng laman loob. Lintik na yan. Sinong hayop ang gumawa nito sa mga alaga ko? Halos sabay kaming napalingon nang sumilip si Ann sa bintana. Nang lalalim ang mga mata nito't nangangayayat. Naawa ko sa kapatid ko sa isiping hindi niya nakayanan ang ginawang panluloko sa kanya ni Ruel. Nag-iisa lang siyang kapatid ko at mahal na mahal ko siya, Kabanong. Hindi ko maatim na makita siyang naging miserable ang buhay dahil lang sa manlulokong lalaki na yun. Hindi na siya ang dating Ann na nakilala ko. Wala nang sigla sa kanyang mga mata. Hindi ko na rin nakikita ang mga ngiti sa kanyang labi. Masakit para sa amin na makitang parang gumuhang mundo ng aking bunsong kapatid. Masakit para sa aking mga magulang na makitang tila hindi nakaahon si Ann sa kabiguang ipinagkaloob ni Ruel sa kanya. Ayos ka lang ba, Tango lang ang tanging naging sagot niya sa akin. Pagkuway, isinarado na niya ang bintana. Balungkot kaming nagkatinginan ng aking mga magulang. Mababaka sa kanilang mga muka ang pait at kalungkutang nagaganap kay Ann. Kinabukasan, dinalo ko ang kaibigan kong si Iwok. Kasalukuyan siyang noong ginagamot. Buhat kasi nung huli kong dalaw ay ngayon lang ulit ako nakabalik. Dahil maliban sa maraming ginagawa sa paggawaan ng asukal, ay naging abala ko sa pag-aalaga kay Ann. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa purok nila Iwok, ay nakasalubong ko si Aling Orang. Mabagal ang lakad nito't nakatalukbong ng kanyang itim na balabal. Magandang araw po, Aling Orang. Saan ang tungo ninyo? Kumusta na ang kaibigan mo? Bakit hindi mo siya kasama? Nangunot ang noo ko sa narinig ko buhat sa kanya. Hindi kasi niya sinagot ang tanong ko. Bagkus, sinagot din niya ako ng isang katanungan. Ho? Ayos lang naman ho. Katunayan po niyan dadalawin ko siya para kumustahin ang naging takbo ng kanyang gamutan po. Kabanong, hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero nakita ko po kung papaanong nagbago ang kanyang reaksyon. Hindi ako maaaring magkamali. Alam kong totoo ang aking nakitang galit sa kanyang muka. Gamutan? Ginagamot siya? Oo. Bakit to, Aling Orang? May problema ho ba? Nagbago naman ang kanyang reaksyon, Kabanong. Mula sa galit ay napalitan ito ng ngiti. Inayos pa niya ang kanyang suot na balabal at muling napatingin sa akin.
Wala naman, iho. Nagulat lamang ako na ginagamot siya. May sakit ba siya? Hindi ko pa ho alam eh. Nakaraan kasi masyado raw pong masakit ang tiyan niya. O sige ho, Aling Orang, mauna na ho ako. Umalis ako ng walang lingon. Hindi ko na siya nilingon pa, Kabanong. Ayaw kong makita ang kanyang ekspresyon. Ngunit nararamdaman kong nakatitig siya sa akin. Hindi man ako lumingon ay ramdam ko. Nagtayuan din ho kasi ang mga balahibo ko, lalo na sa sentido. Kaya naman binilisan ko ang aking hakbang. Pakiwari ko'y hindi na sumasayod sa lupa ang mga paa ko. Pinagpapawisan naman ako dahil habang nagmamadali ako'y pakiramdam ko hindi ako umaalis sa nilalakaran ko. Halos umiyak na ako, Kabanong, sa takot dahil para akong binabangungot ng gising. Animoy may kung anong kilabot ang gumagapang sa aking kaibuturan. Pakiramdam ko'y nasa paligid ko lang si Aling Orang. Nakatitig ng masama at parang bumubulong. Napapaisip pa ako kung anong meron sa matandang nagtitinda ng balot na ito. Sino siya o ano siya? Nasa ganun akong tagpo na may tumawag ng pangalan ko at paglingon ko'y si Thelma at Ruel. Tinatanong nila ako kung ano ang nangyari. Ngunit hindi ko sila pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad. Lagatak ang pawis ko habang hinahabol ko ang aking hininga. Isa pa, hindi yun ang oras para patulan ko si Ruel. Hindi mo na yun ang tamang panahon. Salamat ka, Iwok, at naagapan natin ang sisiw sa tiyan mo. Dahil kung hindi, magiging kauri ka na rin ng aswang. Ang isang mainam ay hindi ka pa nakainom ng dugo o kahit anong uri ng dugo ng mga nabubuhay. Ano hong ibig niyong sabihin, Mang Poldo? Napatingin sa akin si Mang Poldo at napatingin kay Iwok na sinabayan pa niya ng isang malalim na buntong hininga. Muntik nang maging aswang ang kaibigan ko. Niyanggaw siya. Ang mainam maliit pa ang sisiw sa kanyang tiyan at di pa siya nakakainom ng dugo ng hayop. Hindi naman ito malakas na aswang. Isa lamang mababang uri ng aswang ang nangyanggaw sa kanya. Ganun pa man, mahirap nang tanggalin ang yanggaw kapag lumaki na ang sisiw sa tiyan ng biktima. Saan ba nakuha ni Iwok yung yanggaw niya? Ibig ko pong sabihin paano siya nayanggaw? Maaaring sa pagkain. Hindi naman kaya sa mga inumin o sa tingin ng isang aswang. Kapag nakipagtitigang ka sa aswang maaari kang mahawaan o mayanggaw. Kung kanyang nanaisin at kanyang maibigan ang isang tao. Sa takot ko na mayanggaw, Kabanong, nagpasuri na rin ako. Para namang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang sabihin ni Mang Poldo na huwag akong mag-alala dahil maayos ang aking kalagayan. Malakas ang sistema mo, iha. Mukhang mahihirapan ng aswang na yanggawin ka. Sa totoo lang ho, kinabahan ho talaga ako Pero wala na ho bang yanggaw si Iwok? Wala na. Dahil natanggal ko na ang sisiw sa tiyan niya. Hindi pa naman kumakalat ng kamandag ng aswang sa katawan niya. Kung ating ihahalin tulad sa halaman ay hindi pa sumisibol at maliit pa ang ugat. Madali pang bunutin. Bakit? Takot ka bang maging aswang ako? Kung maging aswang man ako mamimili ako ng magagandang kakainin, no? Uy, kaya ka hindi naging aswang may pagkamanyakis ang utak mo Natawa naman si Iwok sa sinabi ko. Masaya ko, Kabanong, na maayos na ang kalagayan ng kaibigan ko. Sa mundong ito, siya lang ang namumukod tangi kong kaibigan. Siya lang din ang nagiging karamay ko sa lungkot. Marami man akong kaibigan, Kabanong, dahil pala kaibigan naman akong tao. Ngunit iba si Iwok sa kanilang lahat. Dahil siya lang ang kaibigan ko na sinasamahan at dinadamayan ako sa problema. Saan mo ba nakuha yung yanggaw mo? Baka nga daw sa Ang ibig kong sabihin kailan nagsimula? Napaisip naman si Iwok. Malakas kasi ang kutob ko, Kabanong, na baka nagsimula ang lahat sa araw na kumain siya ng balut. Gusto ko lang makasiguro na tama ang aking kutob. Naalala mo nung lumiban ako sa trabaho? Sinabi kong sumakit ang tiyan ko. Doon nagsimula. At agad din naman akong ginamot ni Mang Paldo noon. 1 linggong gamutan ginawa niya hanggang sa heto, tapos na. Hindi kaya dahil sa balot?
Nanlalaki naman ng mga mata ni Iwok na nakatingin sa akin. At sa totoo lang, Kabanong, ay kinabahan ako para sa pagtitig niya. Natakot ako na hindi maunawaan kung ano ang dapat na maramdaman. Oo, tama. Doon nagsimula ang lahat. Hindi nakain ng pamilya kong balot na yun dahil nabahuan sila. Akala namin sira kaya tinapon ko na lang. Si Ann ba, nakakain nun? Napatayo ako, Kabanong, sa sobrang kaba. Hindi ko alam ano ang aking gagawin. Nanginginig ang buong katawan ko, ang buong sistema. Hindi ko alam kung ano ang una kong sasabihin, Kabanong. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kumusta ang kapatid mo, iho? Diyos ko, huwag niyo pong ipaintulot. Diyos ko po. Pre, bakit? Nung araw na kumain siya ng balot, nanakit din yung tiyan niya. Ilang araw ko siyang hindi napansin dahil naging abala ako sa trabaho. Diyos ko, Mang Poldo, pakiusap po. Punta mo kaagad ang kapatid ko. Sige, iho. Tayo na, ha? Hindi pa man natapos ni Mang Poldo ang kanyang sasabihin, ay nakarinig kami ng malakas na sigaw. Agad kaming lumabas para tingnan kung sino ang nagsisisigaw na yun. Pinsan ko pala, Kabanong. Nagmamadaling hinahanap ako. Nagtataka pa ako't namumula siya na animoy takot na takot. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Halos himatayin ako nang sabihin niyang kinain ni Ann ang mga manok ni tatay. Diyos ko po! Tara, samahan na kita! Hindi, magpahinga ka muna. Ako na sasama. Tara na, iyo. Tayo't magmadali na. Kabanong, wala po kaming sinayang na oras ni Mang Poldo. Halos liparin po namin ang kalsada, makarating lang kagad sa bahay. Halos hindi na po lumalapat sa lupa ang paa ko. Dahil ang naisip ko sa oras na yon ay ang aking kapatid. Tandang-tanda ko noon, mag-aalas 6 na ng hapon. Nag-aagawan na ang liwanag at kadiliman kung sino ang maghahari sa mundo. Nabutan namin si Ana pinipigilan ng aming mga kamag-anak. Nagwawala ito at puno ng dugo ang kanyang katawan. Dali-dali ako lumapit sa kanya at tinawakan ko siya sa pisngi. Tinawag ko pa ang kanyang pangalan ngunit hindi niya na ako nakikilala, Kabanong. Kahit anong gawin kong tawag sa kanya'y wala na sa akin ang kanyang atensyon kundi nasa mga hayop na nagkalat ang dugo. Diyos ko po, Arvin. Itali niyo si Ann sa kanyang silid. Puhaw na siya sa dugo't laman. Magmadali para maagapan ko pa. Dali-dali naming ipinasok si Ann sa kanyang silid. At maging kami ay halos masuka. Napakabaho ng kanyang silid at nagkalat ang dugo sa kanyang higaan. Marami ring mga sisiw na patay na sa sahig. Naiyak ang aking ina dahil hindi man lang namin nabigyan ng pansin si Ann. Hindi namin alam, Kabanong, na maliban sa pagkabigo niya sa pagkain, ay may ibang laban pa pala siyang kinakaharap. Isang tahimik na laban na hindi man lang nabigyan ng boses para aming marinig. Sige, higpitan niyo pagkakatali. Lumabas kayong lahat. Ano man ang inyong marinig hayaan niya lang ninyo. Nakiusap ako kay Mang Poldo na sasama ako sa loob. Sinabi naman niyan basta kayanin ko ang aking makikita. Dahil matinding laban umano ang mangyayari. Pumasok na kami sa loob. Naiwan na sa labas ang aking mga magulang. Nag-utos pa si Mang Poldo na magsiga sila ng goma para pangtaboy sa mga aswang. Itapon lang nila sa labas at wag na huwag silang lalabas anuman ang mangyari. Masyado kayo marami dito. Umuwi muna ang iba sa inyong tahanan. Magsarado kayo ng pinto dahil maraming aswang ang darating para kunin si Ann. Kinabahan ako, Kabanong. Paano kung kunin nila ang kapatid ko? Paano kung tuluyan na itong matulad sa kanila ng mga halimaw sa dilim? Hinintay muna ni Mang Poldo na makauwi ang mga kamag-anak at iba ko pang mga kapitbahay. Inutusan rin silang lahat ni Mang Poldo na magsindi ng goma para pantaboy sa mga anak ng dilim. Bago pa man maisara ni tatay ang pinto, ay nakita niyang paparating si Iwok at ang kanyang pamilya. Lumabas muna ako sa silid ni Ann para silipin sila. Di ba mahina ka pa? Sinabi ko naman sa iyo na magpahinga ka muna eh. Kasama mo ba mga kapatid mo? Oo, narito sila. 4 na magkakapatid sila, Iwok. At lahat sila ay lalaki. Nais umano nilang matukoy ang kalagayan ni Ann na minsan na rin napamahal sa kanila. Pinalipat ni Mang Poldo ang asawa ng 2 kapatid ni Iwok na may mga anak.
dahil mapanganib para sa kanila kung sila ay naririto sa bahay namin. Pinalipat namin ang mga kababaihan sa bahay ni Tia Dolly, kasama ang nanay ko at nanay ni Iwok. Kami mga kalalakihan lang ang natira kasama ang dalawa ko pang pinsan. Inatasan sila ni Mang Poldo na magsindi ng goma, sapagkat sisimulan na ni Mang Poldo ang papapalaya sa aswang. Nagbanggit siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. Yun ang naging panimula ni Mang Poldo sa kanyang panalangin na noon ay di ko alam kung anong uri ng salita nang ibig sabihin ay tinatawagan niya ang kanyang mga saluguron na siya ay tulungan. Nagwawala si Ann at pilit na pinipigtas ang pagkakatali sa kanya. May pagkakataon pang kinakagat niya ang mga tali. Ann, pakiusap kapatid ko. Labanan mo sila. Ann, makinig ka, iha. Labanan mo naman ang naririnig mong boses. Narito ang iyong pamilya. Kailangan ka pa nila, iha. Gusto ko kumain ng laman. Gusto ko kainin si Ruel at tayin si Telma. Bigkas ni Ann sa kakaibang boses. Napasigaw bigla si Ann nang latiguhin siya ni Mang Poldo ng latigong gawa sa buntot pagi. Napapayak na rin ako kabanong sa tuwing sisigaw ang kapatid ko sa sakit na dulot ng latigo. Tinis ko lahat ng yon. Kahit masakit ay mas pinili kong tiisin para sa ikabubuti niya. Isa na lamang ang pinanghahawakan ko noon, kabanong. Walang iba kundi ang tiwala ko sa Panginoon. Akala ko noon ang pagtataksil ni Thelma ang pinakamasakit na parusa. Akala ko yun na ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Mas masakit pala na makita ang kaisa-isa mong kapatid na nahihirapan at wala kang nagawang paraan para masagip siya. Hindi ko pinagsisisihan ng masagip ang kaibigan ko na maaga kong nakita ang kanyang laban, na naagapan agad ang kanyang karamdaman. Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay naging pabaya akong kapatid. Pakawalan niya ka. Gusto ko ng daga. Nauuhaw na ka. Walan na ninyo ako. Ann, pakiusap. Labanan mo yung kamandag na yan. Pakiusap, Ann. Alam ko na kaya mo. Hindi pa ako handa na mawala ka sa amin, Ann. Hahamakin ko, Ann, ang lahat. Kahit makipagpatayan ako sa aso ang gagawin ko. Bumalik ka lang. Malakas na alulong kabanong ang aming narinig. Nakakapanindig balahibong mga tunog. Lalong nagwala si Ann. Lalabas sana si tatay para makipaglaban sa aswang, ngunit pinigil siya ni Iwok. Pinigilan din siya ni Mang Poldo dahil hindi yun ang tamang paraan para mabawi si Ann. Ngunit nagmatigas ng ulo si tatay. Ayaw niyang paawat na nagdulot ng ingay sa loob ng bahay. Naririnig na rin naming nag-iiyakan na sila nanay sa kabilang bahay. Naunawaan ko siya, kabanong. Naunawaan ko ang pag-ibig niya bilang ama kay Ann. Ngunit ayaw ko rin siyang mapahamak sa labas. Wala naman siyang kapangyarihan o anting-anting na pwedeng kumitil ng buhay ng aswang. Hindi na ako nakatiis, kabanong. Tumayo na ako at sumigaw ng malakas na ikinagulat nilang lahat. Ay, gusto na! Kinig ka naman, oo! Nauunawaan ko ang galit mo! Pero tay, kailangan ka ni Ann. Kung mapapatay ka ng aswang, kakahabang buhay na sisinian ang nangyari sa inyo. Hayaan mo na si Mang Poldo. Mas mainam kung manalangin na lamang tayo. Natigilan naman si Itay sa sinabi ko't naupo na lamang saka umiyak. Alam ko kabano kung ano ang kanyang nararamdaman. Naintindihan ko ang kanyang pagnanais na matulungan ang aking kapatid. Pinakalma si Itay ni Tatay Joel at sinabihang magtiwala lang sa Panginoon at malalampasan din namin ang pagsubok na ito. Muli naming narinig ang mga nakakatakot na tunog sa paligid. Mga tunog na akala mo mga ibon na nag-aaway. Pinahira ni Mang Poldo ang tiyan ni Ann ng langis na di ko alam saan ginawa. Naghihiyaw ang kapatid ko na halos mapigtas na ang kanyang lalamunan. Bigla akong nagpalinga-linga nang may marinig akong tunog ng sisiw. Hinanap ko kung saan ito naroon, ngunit wala akong makitang sisiw. Hindi mo talaga mahanap yan, iho. Kasi nasa loob ng tiyan ito ni Ann. Nanlalaki ang mga mata kong nakatingin kay Mang Poldo, kabanong. Mga tinging naguguluhan, kinakabahan at natatakot.
Napatingin ako sa kapatid kong nanlilisik ang mga mata na parabang sinasapian na ng kung anong masamang nilalang. Napapayak ako kabanong sa sinapit ng aking kapatid. Kung pwede lang na ako lang ang umako sa pinagdaraanan niya ay gagawin ko. Mukhang malala na to, Alvin. Malaki na ang sisyo sa kanyang tiyan. Unti-unti na kinakain na kamandag ang buo niyang sistema. Pakiusap po, Mang Poldo. Gawin niyo po makakaya niyo. Pakiusap po. Kuya, kukunin na nila ako. Pagod na ako, kuya. Kayin niyo na lang ako, pakiusap. Hindi, bunso. Lalabanan natin to. Lalabanan natin ang kamandag ng aswang. Ipinapangako ko na gagaling ka. Pagod na ako, kuya. Awa niyo na. Halos pakiusap sa amin ni Ann. Parang dinudurog ang puso ko sa nakikita ko. Hinawakan ko siya sa kamay habang nakikiusap kay Mang Poldo na gawin ang lahat para gumaling lang ang kapatid ko. May isang paraan para mabawi natin ang kapatid mo, iho. Pero masyado mapanganib ang bagay na ito. Kahit ano po, Mang Poldo, susuungin ko. Mailigtas ko lang ang kapatid ko. Napatingin sa akin si Mang Poldo na sinabayan niya ng malalim na buntong hininga. Ano man ang kahinatnan ng aking kakayanin, kahit gaano man pa kapanganib ay aking susuungin. Kailangan natin magtungo sa lungga ng mga aswang. Kailangan mailibing natin ang mga kuhol na may buhok ni Ann sa bahay ng aswang. Paano natin malalaman, Mang Poldo, kung sino ang aswang? Kung sino ang nagtitinda ng balot, iho. Dahil sa balot nagsimula ang lahat. Si Aling Orang? Siya po nagtitinda ng balot. Sa kanya kami bumili. Muling lumakas ang tunog ng mga aswang. Animoy, nagwawala silang mga baboy ramo. Muli na naman akong nakaamoy ng sinunog na goma na sinindihan ni Iwok at ni Itay. Lumabas kami para sabihin ang aming balak. Nais namang tumulong ng aking mga pinsan, ngunit sinabi ko na masyado mapanganib ang aming gagawin. Ngunit sinabi nilang handa silang makipaglaban para sa aking kapatid. Natuwa naman ako kabanong na maraming nagmamahal kay Ann. Ganun siguro talaga kapag mabuti kang tao. Ko, ang dalawang pinsan ko at si Mang Poldo ang aalis para sumugod sa kuta ng mga aswang. May iwan si Iwok para siya ang hahagupit kay Ann habang wala kami. Si Tatay Joel ang magpapahid ng langis kay Ann, habang si Itay at ang tatlo pang kapatid ni Iwok ang magsisindi ng goma. Iwok, huwag mong tatantanan sa paggagupit si Ann, ha? Huwag kayong maawa kung magpapaawa siya. Hindi na siya yan. Huwag rin ninyong hayaang makalapit si Andres sa kanya dahil maaawa lang siya. Masusunod po, Mang Poldo. Gagawin po namin ni tatay ang lahat para kay Ann. Mag-iingat po kayo. Ikaw rin, pre, Alvin. Pakiusap, bumalik ka ng ligtas, ha? Makakaasa ka, Iwok. Babalik kami ng ligtas. Sa likod kami ng bahay dumaan. Ngunit, bago kami umalis ay binigyan kami ni Mang Poldo ng tig-1 kwintas na panlaban sa aswang. Huwag daw namin itong huhubarin at sisikaping huwag maputol at mawala para sa aming kaligtasan. Tandaan nyo, talasan nyo ang inyong mga mata at pakiramdam. Kailangan maunahan natin ang mga aswang sa mga bahay nila. Kailangan mapatay natin ang nanghawa. Siya ang pangunahing pakay natin. Ano pong mangyayari sa mga nahawaan, Mang Poldo? Gagaling ang mga hindi sinasadyang mahawaan. Ngunit ang mga nagpahawa na bukal sa kanilang loob ay mamamatay kasama ng nangyanggaw. Binaypay namin kabanong ang kagubatan. Masukal ito, ngunit hindi ko ito alintana. Hindi ko iniinda ang mga tinik na aking maaapakan dahil sa nakabalot na kadiliman. Ang tanging nasa isip ko'y mailigtas ko ang aking kapatid. Humanga rin ako kay Mang Poldo. Sa kabila ng kanyang katandaan ay makikita mo ang liksi sa kanyang katawan. Kung papaano siya kumilos sa dilim na parabang umaga lang sa kanya kung kanyang suyuri ng gubat. Napahinto kami nang sabihan niya kaming huminto. Sinabi niyang yumuko kami dahil maaring may mga aswang pa sa paligid. Tingnan mo ang mga bahay nila, nakatalikod sa araw. Ngayon, ikaw ang magtatalim ng kuhol sa mismong pinto ng bahay ng mga aswang. Huwag ka matakot. Naririto lang kami, aalalay sa'yo. Opo, sige po. Arvin, tandaan mo. Huwag ka palilin lang sa anumang makikita mo. Magaling silang manlinlang ng tao.
at manggaya ng mukha. Kaya mag-iingat ka. Maaari niyang gayahin ng sino mang malalapit sa puso mo upang ikaw ay kanyang linlangin. Opo, nauunawaan ko po, Mang Poldo. Umalis na ako, dala ang kuhol at asin na aking itatanim sa bahay ng mga aswang. Naririnig ko ang kabog ng aking dibdib. Dahil sa totoo lang, natatakot talaga ako, Kabanong. Wala naman akong kaalam-alam sa pakikipaglaban, ni wala akong karanasan kung paano ito gagawin. Napahinto muna ako at tumugot ng malalim na buntong hininga. Ilang beses pa akong nagbuga ng hangin na halos nanikip na sa aking dibdib. Nag-usal pa ako ng panalangin na sana ay gabayan ako ng Panginoon sa gagawin ko. Dahil alam ko na hindi niya ako pababayaan. Kahit nanginginig ang aking mga kalamnan sa kaba, ay sinikap kong magawa ng tama ang aking gagawin. Sa awa ng Panginoon, Kabanong, ay nailibing ko ng maayos ang mga kuhol. Pagkatapos kong ilibing lahat ay naupo ako sa pintuan ng bahay na nasa gitna. Sa wari ko'y ito na nga ang bahay ng pinakapinuno. Sinabi sa akin ni Mang Poldo na umupo lang ako sa bungad ng pinto ng bahay ng aswang. Ginawa ko naman, Kabanong. Nanginginig akong umupo sa bahay ng aswang. Ngunit nagtiwala na lamang ako sa mga kasamahan kong sinasabi nilang nasa paligid lamang sila. Nagmistula akong pain sa mga oras na yon, Kabanong. Ngunit tinapangan ko na lang ang aking sarili para sa aking kapatid. Maganda kayo. Kailangan natin masugatan ng mga aswang. Tinanong ng dalawa kong pinsan kung kakayanin ba namin ang mga aswang. 4 lamang kami kumpara sa mga ito. Huwag kayong mabahala. Hindi lang naman tayong 4 na makikipaglaban. Nariyan na ang mga kasamahan ko sa paligid para tumulong sa atin. Samantala, Kabanong, sa aming bahay, ito'y ayon sa kwento sa akin ni Iwok, nais ko lang ibahagi sa inyo kung paano sila nakipaglaban habang wala kami. Patuloy daw si Iwok sa paglalatigo kay Ann. Ayon sa kanya, masakit man sa loob niya, ay ginawa niya ang kanyang tungkulin na ibinili ni Mang Poldo sa kanya. Sabi pa noon ni Iwok, munti ka na siyang malinlang ni Ann. Nagpapaawa kasi ito sa kanya na siya ay kalagan. Kuya, kalagan mo na ako. Parang awa mo na, kuya. Nasasakit na ako. An, tiisin mo lang. Para rin naman sa iyo yan eh. Kuya, pakiusap. Sasakit na kasi ako eh. Bawa ka, kuya. Tulan mo na ako. Dahil mahal na mahal ni Iwok ang kapatid ko, para na rin niyang itong kapatid, ay binalak niya itong pakawalan. Mainam na lamang ay naabutan siya ni Itay. Huwag mo pakakawalan yan. Tay, maawa ka na sa akin. Kaulan mo na ako. Masakit nga ang kamay ko. Ikaw anak ko. Alimaw ka. Sabay agaw daw ni Itay ng latigo kay Iwok at walang habas niyang nilatigo ang kapatid ko. Alam ko, Kabano, kung gaano kahirap sa kanya bilang isang ama ang latiguhin ng kanyang anak. Pikit mata niyang hinampa si Ann para di niya makitang nahihirapan at nasasaktan ito. Kung sino ka mang malignong gumagambala sa anak ko, lumayan mo siya. Lumayas ka na sa katawan niya. Hindi ako papayag na makuha mo si Ann. Tay, ako na magpapahid ng langis. Tulungan mo na lang si na kuya na magsindi ng goma. Kami nang bahala rito ni Tatay Andres. Dali! Napatango naman si Tatay Joel at lumabas para tulungan ng mga anak sa pagsindi ng goma. Nang gabing yun, Kabanong, para kina Iwok ay nagmistulang katatakutan sa buhay nilang lahat. Sa buhay namin na di namin makakalimutan. Akala ko noon, sa palabas lang makikita ang aswang. Meron pala talaga sa totoong buhay at isa si Ann ang patunay. Patawarin mo ako, anak. Ngunit kailangan kong gawin to para sa iyo. Hindi ka namin isusuko, anak. Hindi kami susuko makipaglaban sa kanila. Tay, pagod na po ako. Patay na po ninyo ako. Bunso, hindi tayo susuko. Hayaan mo sila sumuko. Isipin mo na lang ang kuya mo. Sinuong niya ang panganib para sa iyo, Ann. Kaya lumabang ka, pakiusap. Huwi, gufu ka. Ang ibig sabihin nun, Kabanong, ay mamamatay daw ako. Sabi ni Iwok noon ay muling hinagupit ni tatay ng latigo si Ann na ikinasigaw naman ng kapatid ko. Panay tawat iyak daw ni Ann. Para bang nakikipag-agawan si Ann sa kanyang sariling katawan na nais agawin ng aswang. Kung ano man ang sinasabi mong maligno ka,
Hindi ko hahayaang maganap. Kaya manahimik ka. Agad daw na nilatigo ni tatay si Ann dahilan para magsisisigaw ang kapatid ko. Halos mapigtas na ang lalamunan ni Ann kakasigaw. Hindi na ininda ni tatay ang aura niya para kay Ann. Dahil ang nais lang niya ay ang makalaya na ang kapatid ko sa kamandag na mga aswang. At habang kinukwento sa akin yun noon ni Iwo Kabanong, ay proud ako sa tatay ko. Bumalik tayo sa sarili kong kwento. Habang nakaupo ko sa bungod ng pinto ng bahay ni Aling Orang, ay panay ang aking buga ng malalim na hininga. Aaminin ko, natatakot ako para sa aking sarili, Kabanong. Naalala ko ang sinabi ni Ma'am Poldo na huwag akong aalis kahit anong mangyari. Huwag kong hayaang makapasok ang aswang sa loob ng bahay niya. Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kakayanin mag-isa ang laban na ito. Pakiusap, Ama. Nagsusumama po ako. Nasa ganun akong panalangin nang may bulto akong nakita sa di kalayuan. Inihanda kong sarili ko sa maaring pagsugod ng aswang. Maigpit kong hinawakan ng garapon ng asin. Kulang na lang ay yakapin ko na ito. Pinilit kong inaninag ang bultong nakatayo sa di kalayuan. Maya-maya'y narinig ko itong umiiyak. Kuya, tulungan mo ko, kuya. Ha? Ann? Ikaw ba yan? Kuya, tulong. Hindi ko na kaya. Pagod na ako, kuya. Ann! Bababa na sana ako ng hagdan nang maalala ko ang sinabi ni Ma'am Poldo na huwag akong palilinlang. Kaya bumalik ako't kinuhang muli ang asin at niyakap ng mahigpit. Muling nagsalita ang nilalang, ngunit boses naman ng aking ama. Arvid, anak. Umuwi ka na. Hayaan mo na kapatid mo. Hindi na natin siya maliligtas. Hindi to ang aking ama. Kahit kailan hindi susuko ni Itay ang aking kapatid. O kahit na sino sa amin. Alam ko na kahit kailan hindi sasabihin ni Itay ang bagay na yon. Hindi ikaw ang Itay ko. Lumapit ka rito. Tara, magtuos tayo. Ang tapang mo naman para hamulin ako, mortal. Sino ka ba? Huwag ka ng maraming satsat. Lumapit ka na rito at harapin mo ako. Wala kang magagawa sa akin. Makukuha ko rin ang kapatid mo. Magiging kauri namin siya, lalo na kapag nakatikim na siya ng dugo ng tao. Natuwa siya na parabang lasap na niya ang tagumpay. Isang tawa na puno ng pagbubunyi. Napakuyom ako, Kabanong. Ramdam ko ang galit sa puso ko at balak ko na siyang sugurin. Ngunit hindi ako maaaring umalis sa aking kinauupuan. Sinabi kasi ni Ma'am Poldo na siya na ang bahalang sumugat sa mga aswang. Kapag nasugatan daw ang mga aswang, ay kailangan nila makabalik sa kanilang bahay para makapagpalit anyo. Ngunit kapag inabutan siya ng araw sa labas ng kanilang tahanan, ay masusunog sila at mamamatay. At kapag nasugatan sila, ay kailangan din nila makapasok sa bahay nila para gamutin ang kanilang mga sugat. Ngunit dahil sa kuhol na may buhok ni Ann, ay di sila makakapasok. Anong ginagawa mo sa aking tahanan? Bakit ka naririto? Para ikaw ipaslangin. Ako? Papatayin mo? Papatawa ka mo? Hindi siya nagbibiro, masandang hukluman. Napatingin kami ni Aling Orang kay Ma'am Poldo. Kasama ang aking mga pinsan, bigla namang napatawa si Aling Orang nang makita ang mga kasamahan ni Ma'am Poldo. Sigurado ba kayong lalabanan niyo ang aking lahi? Sa maging hapunan lamang kayo? Kung yun kung hindi kayo aabutan ng liwanag. Nagpikas si Aling Orang ng mga salitang hindi ko maintindihan. Napangisi lang si Ma'am Poldo sa sinabi ni Aling Orang nang ibig sabihin ay kahangalan. Mamamatay daw si Ma'am Poldo. Ang silitang ginagamit nila ay ang pinakamabisang salita para sa mga mahikang itim. Isang salita na kayang kumitil ng mga buhay. Inihanda ni Ma'am Poldo ang kanyang gamit na latigong gawa sa buntot pagi na may dasal ng 2 uri ng Latin. Ayon kay Ma'am Poldo, ipinagkaloob ito ng kalikasan sa kanya para labanan ng nilalang na anak ng kadiliman. Tignan natin kung sino ang mauna sa ating dalawa. Ha! Mga kalahi ko! Sugod! Nang lumabas ang mga kalahi ni Aling Orang Kabanong, ay kinabahan ako. Napakarami nila. Hindi ko alam kung lahat ba ito ay nayanggaw niya o mga nagpahawa talaga sa kanya. Napatingin ako sa mga pinsan ko. Wala akong nakitang bahid ng takot sa kanilang mga mata.
Pakiramdam ko'y handa rin sila sa pakikipaglaban. Arvin, ang pagtula mo ng pansin ay si Orang. Sa oras na masugatan siya, isabuyan mo siya ng asin. Opo, masusunod po, Mang Poldo. Siya ang ugat na kailangan nating putulin. Kaya siya lang ang tutukan mo. Hayaan mo ng ibang aswang. Naintindihan ko po, Mang Poldo. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa kinauupuan mo hanggat hindi sumisikat ang araw. Napatango lang ako, Kabanong. Pinilit kong intindihin ang lahat ng kanyang bilin kahit pa gustong-gusto kong tumulong sa pakikipaglaban noon. Hindi ako mapalagay na nakaupo lang ako rito at hinihintay na masugatan si Aling Orang at sabuyan ng asin. Ngunit kung gagawin ko yon ay masisira lahat ng plano ni Mang Poldo, kaya gagawin ko na lang ang tungkuling iniatang niya sa akin. Sumipol si Mang Poldo at nagulat ako nang maglabasa ng mga tao mula sa gubat. Maging si Aling Orang ay nagulat din sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na marami rin palang kasama si Mang Poldo na mga lalaban sa kanila. Hindi ko alam kung sila ba ay mga manggagamot din o baka naman antingero. Kung ano man sila, ang mahalagay masusupil namin ang lahi ng mga aswang. Hinarap ni Mang Poldo si Aling Orang. Inilabas niya ang kanyang latigo gawa sa buntot pagi at tinik ng suha, habang si Aling Orang ay naghanda na rin sa pagsugod kay Mang Poldo. Sa totoo lang, Kabanong, hindi naman sila talaga nakakatakot. Para lang silang normal na mga taong naligo sa grasa. Hindi katulad sa mga napapanood natin na talagang nagiging halimaw sila. Magulo lang ang kanilang buhok at tumutulo ang kanilang mga laway. Humanda ka! Tahin kita! Hindi na ako papayag na masupil muli ang aking lahi! Wawakasan ko na ang iyong lahi! Hindi na rin ako papayag na may mabiktima ka pa! Tanggapin mo na Orang na natapos na ang panahon niyang mga aswang. At lilipas ang panahon at henerasyon na kayo'y hindi na paniniwalaan. Tumahimik ka! Ngayong gabi tatapusin ko na ang inyong ilusyon. Uubusin ko ang lahi mo. Kami na ang maghahari sa lugar na ito. Bago kang mangarap, magising ka muna dahil baka nananaginip ka lang. Saad ni Mang Poldo sabay sugod kay Aling Orang. Tumakbo rin ang matandang magbabalot na isa palang aswang para salubungin si Mang Poldo. Nagpang-abot sila. Walang habas na nilatigo ng albularyo ang aswang na magbabalot. Napahiyaw naman si Aling Orang sa sakit na kanyang naramdaman. Kabanong, nakita ko kung paanong bumaon ng tinik ng suha sa kanyang likod at nabalatan ito ng hilahin ni Mang Poldo. Napalood naman ng aswang habang inahawakan ng kanyang likod. Napatingala siya sa langit at humiyaw ng napakalakas. Binudburan siya ni Mang Poldo nang hindi ko alam kung anong klaseng pulbo na ikinahiyaw ni Aling Orang ng ubod ng lakas. Bayad ka! Patayin kita! Pwes, tumayo ka't lumaban ko kaya ba? Nanginginig ang mga tuhod ni Aling Orang na tumayo. Habang nakatingin ako sa kanya'y naramdaman ko kung gaano kahapdi ang kanyang likod. Alam kong iniinda niya lamang ang kirot habang galit na napapatingin kay Mang Poldo. Pagpabayaran kay isa kang labastan! Ikaw ang labastanan! Pinili mong ibenta ang iyong kaluluwa sa dyablo, makamit mo lang ang kapangyarihan. Ngunit, hindi ka magwawagi sa pag-asik ng kasamaan sa mundong ito dahil marami pa rin ang mga sugo na kalikasang piniling tahakin ang tamang landas. Natawa si Aling Orang at muling sumugod kay Mang Poldo. Muli silang nagpang-abot at nagpalitan ng pagsugod. Nagtagisan sila ng lakas at liksi kung sino ang mananaig sa kanila. Ang panig ba ng kasamaan o ang panig ng kabutihan? Habang naglalaban ng kasamaan at kabutihan, Kabanong, ay siya ring pakikipaglaban ni Ann. Kahit na hirap na siya'y nilalabanan na niya ang pagkauhaw sa dugo at laman. Akin muling ilalahad ng kwento ni Iwok sa akin kung paano nakipaglaban si Ann para mas maipahayag ko ang takbo ng aking kwento at mas maramdaman ng nakikinig ang daloy sa pagitan ng dalawang labanan. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, tulungan po ninyo ang aking anak. Palayasin niyo ang masamang dyablo sa katawan ng aking anak. Basbasan niyo siya ng inyong kapangyarihan, awa at pag-ibig, Panginoon ko. Panalangin ni Itay sabay latigo kay Ann. Napasigaw naman ang aking kapatid sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Ngunit ayon pa noon kay Iwok,
ay nakikita rin niyang lumalaban ang aking kapatid. Alam niyang pilit na nilalabanan ni Ann ang kanyang nararamdaman. Si Tatay Joel naman at ang kanyang mga anak ay walang patid ng pagsindi ng goma. Panay pa ang hiyaw ng mga aswang sa paligid. Ngunit tapang lang ang nagiging panlaban nila sa panahong yon. An, manalangin ka, bunso. Lumapit ka sa kanya. Humingi ka sa kanya ng tulong. Alam kong pakikinggan ka ng Panginoon. Diyos ko, iligtas niyo po ako, Diyos Ama. Alam ko pong hindi ako mabuting anak sa inyo, ngunit nalalaman ko kung gaano kayo kabuting ama sa akin. Iligtas mo po ako, Panginoon. Naiiyak daw si Itay at Iwok nang marinig ang panalangin ni Ann. Tumigil si Itay kakahagupit nang sabihan daw siya ni Ann kabanong na huwag guminto. Tumango si Ama at muli siyang nilatigo. At habang ginagawa yun ni Ama ay siya rin paghingi niya ng tawad kay Ann. Anak, patawarin mo ako sa hagupit ko. Mahal na mahal kita, anak. Kaya tinitis kong makitang nasasaktan ka. Lalaban tayo, anak. Lumabang ka tulad ng pakikipaglaban ng iyong kuya Arvin sa mga aswang. Makakalaya ka rin, bunso. Basta magtiwala ka sa Panginoon. Huwag mong hayaang lasunin ng kamandag ng aswang ang iyong puso't utak. Tisin mo lang ang sakit. Dahil sa parang ito natin malalabanan ng yanggaw para hindi na kumalat. Ayon kay Iwok, maririnig mo pa kabanong ang tunog ng buntot pagi sa tuwing tumatama sa hangin at sa balat ng aking kapatid. Kasabay noon ay ang malakas niyang hiyaw. Naawa man sila'y hindi nila ininda. Maitaguyod lang ang kapatid ko laban sa masama. Nagwawala na mga aswang sa labas ng bahay na magtulong-tulong na ang aming mga kalalakihang kapitbahay. Nagsindi na sila ng gulong para panlaban sa aswang. Ayon pa kay Iwok ay may mga tao ring tumulong para makipaglaban sa aswang. Hindi na raw nila kilala ngunit mga biyasa sa pakikipaglaban. Nagpatuloy ang laban sa aming panig. Makikita mo kung papaano makipagsagupaan si Mampoldo kay Aling Orang. Mabilis din kumilos sa matandang magbabalot. Ang kanyang tunog ay parang pusang nakikipag-away sa kapwa pusa. May pagkakataong natatamaan niya si Mampoldo, ngunit baliwala lang sa matanda at nagpatuloy sa pakikipagsagupaan. Mukhang matigas kang matanda ka. Hangarin ako sa lakas ng stamina ka. Masyado mo kasi akong minamaliit, Gurang. Nahulaan mong minamaliit kita. Hindi ka nga nakakabali. Dahil doon talaga ang tingin ko sa iyo. Isa kang mahinang nilalang. Anong sabi mo? Narinig mo naman. Hindi ko na uulitin pa. Bige, magbabayad ka! Galit siyang sumugod kay Mampoldo. Habang ang matanda ay kampante lang na nakatayo at hinihintay na makalapit si Aling Orang. Sa totoo lang kabanong, napahanga ako kay Mampoldo. Minsan ko din pinangarap na maging katulad niya. Yung may kapangyarihang makapatay ng aswang. Tapusin na natin ta! Tapusin na natin ang kasamaan pa! Ikaw ang tatapusin ko nang sa ganun mawala na ang sagabal sa aking mga bitiin! Arvin, ngayon na! Agad akong tumayo at sinabuyan ng asin si Aling Orang. Napasigaw siya ng malakas habang umuusok ang kanyang katawan. Para siyang uod na nilagyan ng asin. Dahil nangingisay siya sa sobrang hapdi ng kanyang katawan. Bayad kayo! Patay ko kayong lahat! Usin ko ang lahi ninyo! Luis, Marco, magpahinga kayo. Etong asin, kayo munang umupo ron. Katulad ng bili ni Mampoldo, huwag niyong iiwan ang hagdanan. Napatango ang mga pinsan ko at kinuha ang asin at nagmamadaling umupo sa hagdanan ng bahay ni Aling Orang. Kinuha ko ang kanilang mga itak at agad na sumugod sa mga aswang. Wala man akong karanasan ay sinikap kong makatama ng kahit na isang aswang. Hinarap ko si Aling Orang at agad na tumakbo. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya nakita ang aking pagdating. Agad ko siyang hiniwa sa likod dahilan para mapasigaw siya. Kabayaran niya sa ginawa mo sa kaibigan at kapatid ko. Lalasog-lasugin ko yung katawan mo nang di ka na dumami. Hindi ang katulad mo magpapabagsak sa akin. Hindi ang katulad ninyo. Muli siyang may sinabing hindi namin maintindihan na salita. Hindi niya natuloy ang sasabihin na Latin dahil nilatigo ni Mang Poldo ang kanyang bibig. Nagsisisigaw siya ng malakas. Hawak niya ang kanyang dugo ang bibig na minarkahan pa ng latigo.
Masama siyang napatingin sa akin, ngunit matama ko lang siyang tinitigan. Hindi na ako nakaramdam ng takot, Kabanong. Ang tanging naramdaman ko na lang ngayon ay ang galit at pagnanasang mapatay siya. Ito lang kasi ang paraan para gumaling si Ann. Ang mapatay ang pinakapuno. Kahit wala akong kapangyarihan, sisikapin ko mapatay kita. Nang sa ganun may pagiganti ko ang kapatid ko. Yun ay, kung mapapatay mo ako, at kung mamagawa yun, ay magiging ganap na aswang na ang kapatid mo at siya na ang magpapatuloy sa aking nasimulan. Arvin, huwag ka magpapadala sa galit mo sa kanya. Kinagalit ka lang niya. Ikalma mo sarili mo, ha? Huwag kang padadala sa mga sinasabi niya. Nililinlang ka lang Sino ba nagsabing nililinlang ko siya? Nagsasabi ako ng totoo na magiging ganap na siyang aswang. Ang kapatid mo, wala na kayong magagawa, kundi tanggapin ang kapalaran niya. Ang kapalaran mo ang tanggapin mo dahil papatayin kita. Agad kong tinaga si Aling Orang, ngunit agad naman siyang nakaiwas. Tumalon siya papalayo sa amin, ngunit nakalood din siya dahil sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang mga sugat. Hawak niya ang kanyang likod habang pilit na ikinukubli ang sakit na nararamdaman. Napatingin ako sa paligid. Patuloy sa pakikipaglaban ng mga kasama ni Mang Poldo sa mga aswang. Ang iba'y gustong pumasok sa kanilang tahanan, ngunit hindi sila makapasok. Para bang may kung anong nakaharang sa kanila na kahit paglapit ay di nila magawa. Lalapit sana siya sa aming muli nang magsisigaw siya na halos mapigtas ang kanyang lalamunan. Nakalabas pa ang dila niya, halos lumawa ang kanyang mga mata. Sinabuyan pala siya ng asin ng mga pinsan ko. Halos mangisay si Aling Orang sa kirot na nararamdaman. Ang kanyang mga kasama naman ay halos maubos na. Nangihina na rin sila sapagkat nangihina na si Aling Orang. Arvin, sikapin natin hindi siya makapasok. Huwag ka mag-alala sa kapatid mo. Nakikipaglaban siya sa kamandag ng aswa kaya ikalma mo ang galit pa. Talaga, Mang Poldo? Magtiwala ka sa mga saluguran ka. Hindi sila nagsisinungaling. Sa narinig ko'y tila nabuhayan ako ng loob, Kabanong. Masaya akong lumalaban para sa kapatid ko. Pakiramdam ko'y hindi masasayang ang lahat ng ginawa ko. Tunay ngang napakabuti, Kabanong, ng Panginoon. Isa siyang mabuti at mapagmahal na ama. Basta magtiwala ka lang sa kanya. Ha? Nakatawa kayo mga takbo. Tahangal! Tutulad kayo ng mga kalahin ko doon sa lalaking nagtitinda ng balat. Nanlaki ang mga mata namin sa gulat, Kabanong. Siya pala ang gumawa noon kay Tasyo. Ang kawawang bata na wala namang ibang ginawa kundi ang maghanap buhay ng marangal. Nakaramdam ako ng galit, Kabanong, dahil sa ginawa niya na tila'y naputulan ng kamay ang pamilya ni Tasyo. Mas nagkaroon ako ng pagnanasang mapatay siya, lalo na nang maalala ko ang sinapit ng binatang magbabalot. Napakasama mo! Tunay ngang pinagmamahayag ka ng dyablo sa katawan mo! Wala kang awa! Kaya hindi rin ako magkakaroon ng awa sa isang katulad mo! Tiningnan ko ang itak na hawak ko at bahagya akong napapikit. Inilapit ko ito sa aking labi at umusal ako ng panalangin. Hindi Latin, Kabanong, ngunit isang panalangin na may pagsusumamo at pagmamakaawa sa Panginoon. Dahil nalalaman ko na mas makapangyarihan higit kanino man ang Diyos na lumalang ng lahat. Ama, alam kong masama ang kumitil ng buhay. Pero bigyan niyo po ng kapangyarihan makasugat na malalim ang mga itak na ito, na kaya magpatumba ng aswang sa oras na sumikat na ang iyong araw. Ikaw po, Ama, ang bahala magparusa sa mga nilalang na tumaliwas sa iyong utos at batas. Mga nilalang na tumalikod sa inyo para sa kanilang masamang mitiin. Pagkuhay, ibinaba ko ang mga itak at napatingin kay Mang Poldo. Napatingin din si Mang Poldo sa akin at napatango na tila ba sinasabi niyang maganda kami at tatapusin na namin ang laban. Puro hiyawan ng mga aswang ang maririnig sa paligid. Nagdanak na ang dugo sa lupa at maaamoy mo ang malansang amoy na nagagaling sa langis ng aswang. Ngayon, Aling Orang, lumapit ka rito at gagawin kitang sisiw sa balot mo. Baka kayong lahat ang gagawin kong sisiw sa balat. Ipapakain ko kayo sa mga hahawaan ko. Napangisi ako na ikinatigil ni Aling Orang. Makikita naman sa mukha niya ang panggagalaiti dahil sa galit. Inihanda niya ang kanyang sarili para sumugod sa amin. Ngunit
Bago pa man siya makalapit ay nilatigo na siya ni Mang Poldo na naging dahilan para mamilipit siya sa sakit na dulot ng buntot pagi. Totoo ngang ang buntot pagi ang kahinaan ng mga aswang, lalo na kapag may halo ng tinik ng suha. Habang abala kami kabanong sa pakikipaglaban, ay patuloy pa rin ang pakikipag-usig ni Ann sa kanyang sarili. Ito ay base sa kwento ni Iwok na aking ilalahad pang muli. Ayon sa aking kaibigan, nilalabanan pa rin niya ang kamandag na kumakalat sa kanyang katawan. Habang nilalatigo ni tatay si Ann, ay dumating daw si Ruel sa bahay nung araw na yon, kasama ng taksil kong asawa. May dala siyang tawas na may langis at sinabing ipainom kay Ann para maisukan nito ang kamandag ng aswang. Paano kami magtitiwala sa iyo Taksil ka't manluloko. Sinama mo pa itong haliparot na babaeng to. Huwag ka na magpapakita kay Ann. Baka ikaw pang maging dahilan na tuluyan siyang maging aswang. Gigil daw na saad ni Iwok kay Ruel na kung hindi daw siya mahina kabanong ay lalatiguhin niya ng buntot pagi ang lalaki. Sinabi ni Ruel kay Iwok na hindi siya pumaroon sa bahay para makipag-away. Naroroon siya para iabot ang tawas na may langis para ipainom kay Ann. Yun na lamang daw ang kanyang maitutulong at kabayaran sa ginawa niyang kataksilan. Tinanong pa siya ni Iwok kung saan siya dumaan gayong napakaraming aswang sa paligid. Aniya sa tulong ng habak na ibinigay ng kanyang lola sa kanila. Sinong lola mo? Wala akong matandaang may lola kang may anting-anting Sinabi ni Ruel na nagmula yon sa Leyte na lola niya na kapatid ng kanyang lola. Nalaman daw niya ang nangyari kay Ann, kaya hindi siya nagdalawang isip na pumunta rito upang ihatid ang langis. Mabisa umano ang langis na yon sapagkat may dasal yon ng mga albularyo sa Leyte. Magagaling daw ang mga albularyo yon kaya wala daw dapat ipangamba si Iwok. Iwok, halika, subukan natin. Wala namang mawawala. Sinabi ni Ruel na kapag berde ang naisuka ni Ann na may halog itim, ayun na ang kamandag. Kailangan din daw niyang mailuwa ang sisiw. Kaya raw na durugin ng langis ang sisiw sa tiyan ni Ann. Makakaramdam si Ann ng matinding kirot dahil sa sisiw. Ngunit ito ay normal lamang kaya wala siyang dapat na ikatakot. Pagkatapos maisuka, ay pinahiran si Ann ng langis na binigay ni Mang Poldo. May inabot siyang 3 klaseng habak na nasa iisang tali. Aniya, ipasuot yun kay Ann pangontra sa aswang. Kinuha ni Itay ang langis at ipinainom kay Ann. Nagpupumiglas pa si Ann ngunit matagumpay naman niyang nainom ang tawas na may langis. Hindi nga nagkamali si Ruel. Nagsususuka si Ann ng mga berdeng may halong itim. Ayon kay Ruel, painumin lang ng painumin si Ann hanggang sa wala na siyang maisuka. Isuka mo lang, Ann. Kahit masama ang lasa, tiisin mo. Halatado sa boses niya kabanong na natataranta. Panay naman ang pahid ni Tatay Joel ng langis kay Ann, habang si Tatay naman ang nagpapainom ng tawa sa kanya. Ayon kay Iwok, halos lumuwa na ang mata ni Ann kakasuka, ngunit tiniis ng kapatid ko para lang gumaling siya. Anak, konting test pa. Konti na lang, anak, hanggang maisuka mo ang sisiw. Huwag kang titigil hanggat hindi mo na ilalabas ang sisiw. Bilis! Naluluha muling ininom ni Ann ng tawas. Ayon kay Iwok kabanong, ay walang kamalay-malay si Ann na nagmula yung kay Ruel na nagtaksil sa kanya. Hindi na pinasabi ni Ruel dahil baka hindi inumin ni Ann. Ang galit din kasi ang malakas na magpakalat ng kamandag. Balik tayo kabanong sa panig namin. Nagpatuloy ang laban. Hindi ko alam kailan matatapos ngunit alam kong sisikat din ang araw. Alam ko na matatapos din ang madugong labanan na ito. At alam ko na hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Hindi ko hayaang mabuhay ka pa. Akto kong tatagayin si Aling Orang nang bigla itong magpalit anyo bilang si Inay. Umiiyak ito't nagmamakaawa. Napatras pa ako bahagya nang makita ang dugo ang katawan ni Inay habang itinataas niya ang kanyang kamay para abutin ako. Anak! Anak! Tama na! Tulungan mo ako, anak! Masakit lang katawan ko! Inay? Anak! Tulungan mo ako! Nang awa mo na! Nahihirapan na ako, anak! Napatingin ako kay Mang Poldo at sa mga pinsan ko. Limpa na napatingin ang albularyo sa langit na malapit ng sumikat ang araw. Napatingin akong muli kay Aling Orang nang tawagin niya ako't pilit na inaabot ang kamay sa akin.
Nakiusap siyang dalhin ko siya sa loob ng kubo't gamutin ko umano ang kanyang sugat nang kami makauwi na sa aming bahay. Anak, pasok mo ako sa kubong yon para magamot ako. Sige na, anak. Ano bang akala mo sa akin, tanga? Itong panggamot mo sa sugat mo! Sabay-sabay ng asin sa kanyang katawan na kanya namang ikinasigaw. Gumapang ang matanda patungo sa kanyang kubo habang humihiyaw. May pagkakataon Kabanong na nagpapalitan niyo siya bilang pusa, baboy o minsan mga taong ginagaya niya. Napatakbo naman ang pinsan ko papalapit sa amin habang sinasabuyan din nila ang ibang aswang na nagbabalak pa na pumasok sa mga bahay nila. Naghihiyaw naman si Aling Orang nang sumikat na ang araw. Nag-uusok na sila. Umaalingasaw na ang mga amoy. Hindi na makapagpalitan niyo ang mga aswang sapagkat hindi sila nakapasok sa kanilang mga tahanan. Sunugin ninyo ang buong sityo. Wala kayong ititira. Sinunog ng mga kasamahan ni Mang Poldo ang mga patay na aswang. Ang mga nahawaan naman ng di nila ginusto o nalalaman ay ginamot ng mga albularyong napasama sa laban. Nagpasalamat naman ako sa 2 pinsan kong matapang na nakipaglaban. Sinabi naman nilang ginawa nila yon para kay Ann. Mang Poldo, maraming salamat po. Kung wala kayo hindi ko ito magagawa. Salamatan mo ang Diyos at sarili mong hinarap ang laban na ito ng may katapangan. Napatawa naman ako at niyakap bahagya si Mang Poldo. Umuwi na kami. Nagtatawanan pa kami habang naglalakad nang may marinig akong boses na tumawag sa akin. Nagliwanag naman ang aking mukha nang makita ko ang aking kapatid na muling masiglan at nagkaroon na ng kulay ang kanyang balat. Sinalubong ko siya at niyakap ng mahigpit. Ipinaramdam ko sa kanya ang aking pagmamahal at kasiyahan. Salamat, kuya, hindi mo ako sinukuan. Magpatawad na tayo, kuya. Marahil ay hindi talaga sila inalaan sa atin. Alam kong may darating sa buhay natin na masigit pa sa kanila. Napatango ako at napangiti sa kaniyakap siyang muli. Alam ko ang kanyang ibig sabihin. Niyakap ko rin ang aking mga magulang maging si Iwo. Nagpasalamat din ako sa mga taong tumulong sa laban namin at hindi kami iniwan at hinusgahan. Bagkus, kanila ring inilaban upang mabawi. Sinuri ni Mang Poldo si Ann at maging siya ay masaya na ligtas na ang aking kapatid. Minsan Kabanong, ang kapatawaran ang magpapalaya sa ating mga sarili. Kabanong, hindi ko sinasabing paniwalaan nila ang aking kwento. Maaring ito'y bunga lamang ng aking malikot na imahinasyon. Ngunit isang nakakatakot na karanasan para sa mga taong nakaranas nito sa aking henerasyon. Isang karanasan na hinding-hindi namin malilimutan. Mga kabangers, mga kayanggaw, salamat po at sana'y nagustuhan niyo po ang ating kwento ngayong araw na ito dito sa ating YouTube channel ng mga kwento ni Kabanong. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, sana po ibisitahin niyo rin yung 2 channel pa natin. Yung Pamela Clamil channel kung saan nagnanarit po ako bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. At syempre pa, nilalambing ko din po na sana'y puntahan nyo rin ang bagong-bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Kaya may mapapanood na kayo habang pinakikinggan ang napakagandang narration natin na meron na rin music and effects. O di ba mas maganda? Kaya sana po'y huwag nyong kalimutang mag-subscribe doon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang mga channels, ilalagay po namin sa pin comment ang mga link na mga yon. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!